Sa kilikili ng girlfriend ko, bigla na lang may tumubong pulang buhok. Tuwing gabi, naglalabas pa ito ng tunog na parang kuryente. Dahil sa kuryosidad. Sinamantala ko habang natutulog siya at ginupit ko ito. Pero hindi ko inasahan na may nakatanim na chip sa ilalim ng buhok. Kinuha ko ang chip. Binasa ko ang laman niya. Mas lalong hindi ko akalaing. Nandoon pala ang isang 30 EE na data sa cloud. At lahat ng nasa cloud ay mga larawan niya na naghahalikan sila ng iba. Sa isang iglap, naintindihan ko na. Panahon ng maglagay ng kaunting leksyon sa kanya. Kung hindi, akala niya na ako ay isang tambay lang na nagde-deliver ng pagkain. Akala niya na ang yaman ng best friend niya ay makakabawi sa kanya. Samantalang, sa makitid at magulong eskinita sa labas ng aking bintana, nakatigil ang eksaktong 1-0 na itim na Rolls-Royce Phantom. Silang mga gwardiya na nakasuot ng itim na suit. Ay tuwid na nakatayo sa putik pagkatapos ng ulan. Ang pinuno sa kanila ay hindi pinansin ang maruming tubig sa lupa. Nakakniel sa aking harapan. Kasama ang mga itim na gwardiya sa likuran niya. Nang sabay-sabay silang nagpatira pa sa isang tuhod. Nanginig ang paligid ng mga gusaling delikado, parang sumasayad ang lupa. Si Lolo Few, ang matandang alipin, kasama ang 36 na mandirigmang pang-espiritu ng pamilya Gu. Maingat na tinanggap si Ginoo Guyan sa kanyang posisyon. Nakatayo ako sa pintuan. Tinitingnan ko nang nakataas ang tingin ang mga nakaluhod sa ilalim. Nang walang emosyon na nagsalita. 3 taon na si Fubo. Dapat matapos na ang aking pagsasanay ngayong gabi. Masyado akong mahina ang boses. Ngunit may dala itong lamig na umaabot sa buto. Ito na ang takdang oras ng pagsubok ngayong gabi. Ito ang ipinag-utos ng Ginoo na ipasa sa iyo. Nasa loob nito ang pinakamataas na simbolo ng kapangyarihan ng Gu Group. Dragon Pattern Black Gold Card. At ang susi para sa Global Asset Transfer. Mula sa sandaling ito, ang 13,000 na kumpanya ng Gu Group na nasa buong mundo. At 300 bilyong pondo. At, ang nakakatakot na pribadong gwardiya ng gabi. Ay lahat susunod sa utos ni Guyan, ang batang Panginoon. 3 taon na ang nakalipas, umalis si Guyan sa bahay. Dahil tumanggi siyang makipag-ugnayan sa pamilya. Pinuto ng ama ang lahat ng kanyang pinagkakakitaan. At iniwan lamang sa kanya ang isang mensahe kapag naintindihan mo ang kahalagahan ng pera. Saka ka babalik. Ngayon, naiintindihan na niya. Habang pinapanood ang kanyang girlfriend, na nakikipaghalikan sa iba sa harap niya. Naintindihan na niya ang lahat. Inilagay ni Guyan ang card. Nawala ang huling kaunting init sa kanyang mga mata. Tatay Few, tulungan mo akong gawin ang isang bagay. Huminto si Guyan sandali. Tumingin siya sa malayo sa makislap na lugar ng mga mayayaman. Doon nakatayo sina Linwan at Zhao Ko. Umangat ang kanyang labi sa isang malupit na ngiti. Ang puot ay kumakalat sa dilim ng gabi. Suriin ang lahat ng istruktura ng ari-arian ng pamilya Zhao. At kung saan pupunta si Linwan bukas. Kailangan kong ihanda ang isang regalo para sa kanila. Sundin ang utos, Ginoong Batang Mayaman. Ang pamilya Zhao ay isang pangalawang antas na pamilya sa Jiangsheng. Ang mga ari-arian ay hindi higit sa 100 bilyon. Sa tingin ng matandang alipin, hindi na kailangang mag-imbestiga. Hayaan mo na lang silang malugi pagdating ng umaga. Masyadong mura iyon para sa kanila. Gusto kong panoorin nilang nakatitig. Habang unti-unti nilang nakikita ang lahat ng kanilang ipinagmamalaki, na bumabagsak ng paisa-isa. Lumiko si Guyan at umupo sa loob ng sasakyan. Dahan-dahang umandar ang konvoy. Parang isang itim na higanting ahas, na tahimik na umalis mula sa barong-barong. Na nag-iwan ng katahimikan pagkatapos ng pagkabigla. Sa loob ng sasakyan, kinuha ni Guyan ang satellite phone. Nagniningning ang screen. Isang mensahe mula sa bangko ang lumabas. Mahal na Ginoong Guyan. Ang iyong account na 8,888 ay na-unfreeze na. Ang kasalukuyang balanse ay 1,000 bilyong yuan. Tinitigan ni Guyan ang mahabang hanay ng halos hindi mabilang na mga zero. Nakangiti niyang pinatay ang screen. Napalunok siya. Sa gabing paparating ang malakas na ulan. Nagsimula na ang kanyang laro. Sa umaga sa Jiangsheng. Sumisilay ang araw sa gitna ng hamog. Para kay Zhao Ko. Magandang araw ito. Kahapon gabi, hindi lang siya nagtagumpay na makuha ang puso ng magandang estudyante na si Linwan. Kundi pinahiya rin niya ng husto ang walang silbi niyang ex. Na si Guyan. Ang ganitong kasiyahan sa isip at katawan. Ay nagbigay sa kanya ng saya. Na nagising siya mula sa malawak na kama na 3 metro ang lapad hanggang tanghali. Nakasuot si Linwan ng isang seda na bathrobe. Dala-dala ang isang tasa ng kape papasok. May dalang konting blush sa mukha niya. Yung gabing walang humpay at ang karangyaan ng mansion. Nalimutan niya ng tuluyan. Yung lalaking umiiyak sa ulan noong gabing iyon. Mahal, nagising ka na. Tinanggap ni Zhao Ko ang kape at uminom ng isang lago. Hinawakan niya si Linwan sa balikat. At agad na itinaas ang kanyang kilay sa kasiyahan. Hindi ba't matagal mo nang gustong magkaroon ng 718? Ngayon, bibili tayo. Bilang simbolo ng ating pag-ibig. Totoo ba ito, mahal? Napakabait mo. Sumigaw si Linwan sa tuwa. Hinalikan siya ng buong pagmamahal sa dibdib ni Zhao Ko. Kahit na ang 718 ay pang entry-level na Porsche. Pero sapat na ito para ipagyabang niya buong taon sa kanyang mga kaibigan. Porsche Center sa Jiangsheng. Bilang pinakamataas na klase na 4 na shop sa buong lungsod, dito ay napaka-espesyal ng dekorasyon. Punong-puno ng mamahaling amoy ng pabango. Nakaparada sa hall ang iba't ibang klase ng mamahaling sasakyan. Bawat sasakyan ay kislap na kislap, parang mga likhang sining.
Nangyakapin ni Zhao Kuo si Lin Wan at pumasok sa bulwagan. Agad silang sinalubong ng ilang masigasig na sales staff. Si Zhao Kuo ay nakasuot ng mga branded na damit. Ang kanyang Rolex na gintong relo ay kumikislap. Kitang-kita na siya ay isang malaking kliyente. Isang nakabibighaning babaeng sales agent. Umikot-ikot ang balakang papunta sa amin. Si Zhao Xiao, nandito ka na. Anong sasakyan ang tinitingnan mo ngayon? Katatapos lang dumating kahapon ang isang pulang Siyam 10. Sobrang bagay sa iyong aura. Ngayon ay para sa babaeng ito na tinitingnan ang sasakyan. Dalhin mo kami para makita ang 718. Sige, dito po kayo. Si Lin Wan ay nakahawak sa braso ni Zhao Kuo. Tumutulong sa kanya na parang isang mapagmalaking pabo, na tinatamasa ang mga tingin ng inggit mula sa paligid. Kumuha pa siya ng cellphone. At nagsimula ng mag-selfie sa mga mamahaling sasakyan sa exhibit, na handang i-post sa kanyang moments. Nakapag-isip na siya ng caption. Simula ng bagong buhay. Salamat sa pagmamahal ni Ginoong Zhao. Sa oras na ito, muli nang bumukas ang otomatikong pintuan sa lobby. Isang batang lalaki na nakasuot ng itim na kasual na suit. Ang pumasok. Simple ang kanyang pananamit. Walang anumang halatang logo. Ngunit kung may mga taong marunong, makikita nila. Suot niya ang pinakamataas na kalidad ng Italianong materyales. Nagawa sa kamay mula sa gintong lana. Ang halaga ng isang set ay sapat na para bumili ng kalahating sasakyan sa showroom. Ang lalaki ay may magandang tindig at may tamad na hakbang. Nakasuot ng isang pares ng salamin sa araw. Hindi makita ang kanyang mga mata. Ngunit ang buong tao ay naglalabas ng malamig at marangal na aura. Nabiglang nagpatahimik sa maingay na bulwagan. Si Guyan. Ngunit pagkatapos ng isang gabi ng pahinga kagabi, at sa tulong ng maingat na paghahanda ni Uncle Fu, ngayon siya, para bang ibang tao na siya kumpara sa dating delivery rider. Hindi niya pinansin ang mga tao sa labas na nag-aalangan dahil hindi siya nagdala ng mamahaling sasakyan, at may ilang nag-aalinlangan. Diretso siyang naglakad patungo sa gitna ng showroom sa dalawang display. Doon, nakatigil ang dalawang yate na napapalibutan ng mga pulang sasakyan. Isa ay puting Porsche 918 Spider. At ang isa naman ay isang Lamborghini Veneno na puno ng futuristic na disenyo. Isang medyo matinis na tunog ang umabot sa tainga, Ginoo. Mangyaring huwag lumapit ng masyado. Tumigil si Guyan. Pumihit siya at nagsalita. Ito ay ang babaeng nag-aasikaso kina Zhao Kuo at Lin Wan. Ang mga sasakyan dito ay mga limitadong edisyon. Kung masira mo ang pintura, hindi mo ito kayang bayaran. Katatapos lang niyang sumulyap kay Guyan gamit ang kanyang paningin. Napansin ko na kahit gwapo siya, hindi siya kilala. Wala rin siyang dalang mamahaling relo o alahas. Agad-agad ko siyang inisip na isang maliit na influencer na nanghihingi lang ng larawan. Isang sales girl ang tumingin sa kanya ng may irap. Kahit na ang tawag sa kanya ay Ginoo. Pero puno ng pang-insulto ang tono niya. Doon ay may libreng kape. Narinig ang ingay dito. Si Lin Wan at Zhao Kuo na tumitingin sa sasakyan ay lumingon din. Dahil si Guyan ay may suot na salamin at nagbago ng hairstyle. Malaki ang pagbabago ng kanyang aura. Sa unang tingin, hindi siya nakilala ni Lin Wan. Naramdaman lang na medyo pamilyar ang profile ng lalaking ito. Ang puso niya ay biglang tumibok ng mas mabilis. Ang mga mahihirap ngayon ay talagang wala ng kaalaman sa kanilang kalagayan. Ang ganitong antas ng sasakyan ay para sa mga ganitong tao. Sila ang malas. Gusto lang nilang magpa-picture at i-post sa social media para magmukhang mayaman. Sa totoo lang, wala naman silang pera. Inalis ni Guyan ang kanyang salamin. Ipinakita ang kanyang mga mata na malalim na parang malamig na tubig. Hindi siya tumingin sa babaeng nagbebenta, kundi tumingin siya sa ibabaw ng lahat, na eksaktong tumama sa mukha ni Lin Wan at Zhao Kuo. Sa sandaling iyon, parang huminto ang hangin. Nakatigil ang ngiti ni Lin Wan sa kanyang mukha. Ang kanyang mga pupil ay biglang sumikip. Parang nakita niya ang isang mahalagang bagay. Paano pwedeng si Guyan? Ang lalaki sa harap ay may ganitong karisma. At matalim ang tingin. Ito ay ganap na iba sa alaala niya na isang tahimik na lalaki na nagmamakaawa para sa 5 yuan na papuri, na nakayuko at nagmamakaawa. Talagang magkaibang uri sila. Napatigil din si Zhao Kuo. Tiningnan siya mula ulo hanggang paa ni Guyan. Pagkatapos ay naglabas ng isang labis na tawa. Hahaha, ano ba yan? Siya si Guyan. Hahaha, kaya pala parang pamilyar. Kayo pala yan, bata. Bakit mo ibinenta ang kidney mo? Para makabili ng bagong damit at magmakaasta dito. Huwag mong hawakan ako gamit ang marumi mong kamay. Malamig ang tono. Ngunit pinigil nito ang kamay ni Zhao Kuo sa ere. Bumawi si Zhao Kuo ng kamay. Naging madilim ang kanyang mukha. Unti-unting nagiging mainitin ang ulo. Guyan, nagmamagaling ka na parang malaking lobo. Nandito tayo sa Porsche Center. Hindi ito ang iyong binibilhan ng pagkain sa labas. Malaki ang nagastos ko sa fake na ito. Bakit mo naisip pumunta dito para mangakit ng mayayamang babae? Nang marinig na delivery boy siya, mas naging mapanlait ang tingin niya. Diretso siyang lumapit. Humarang sa harap ni Guyan. Nakaturo sa pintuan si Amy. Nakaturo sa pintuan si Amy. Lumabas ka agad ka. Dito, hindi namin tinatanggap ang mga taong hindi maayos ang kasuotan. At lalong hindi namin tinatanggap ang mga nagkakalat ng gulo. Humarap si Guyan. Tumingin sa sarili niya. Sa suot niyang high-end na suit na nagkakahalaga ng 3 milyong yuan. Umiti ang iyong paningin. Tama lang na pang magsimula lang ang mga ganyang luma at sira-sira na kotse. Sinasabi. Itinuro niya ang 718 na tinitingnan ni Lin Wan. Sino ang sinisiraan mo? Ang babae sa pagbebenta ay nagalit. Ilang gwardiya ang agad na lumapit. May hawak na mga rubber baton. Tinutukan si Guyan. Nakatayo si Lin Wan sa tabi. Tinitigan ng binabantaan si Guyan.
May biglang di maipaliwanag na kasiyahan sa puso niya. Kahit ano pa ang mangyari sa'yo. Sa katotohanan, ikaw pa rin ay isang mahirap. Binaliwala ni Guyan ang mga bantay sa paligid. Kinuha niya mula sa bulsa ang itim na dragon pattern card. Pinisil niya ito gamit ang dalawang daliri at inikot sa hangin. Tumingin si Guyan sa babaeng sales assistant. Hindi masyadong malakas ang tunog, pero malinaw na naiparating sa buong lugar. Ipatawag ang manager niyo para bumili ng sasakyan. Haha. Yung sticker na #.0 na may libreng shipping, panloloko lang yun. Kahit elementary student, tatawag pa rin ng manager. Tama ba yan? Halos umiiyak na si Zhao Kuo sa tawa. Masyadong arugante ang babae na sales, huwag ka nang magpanggap, sir. Kung kaya mong bilhin. Ang pinakamurang gulong sa exhibit na ito. Kailangan kong lunukin ang sapatos na pangtaas na ito ngayon, di ba? Sa mga sandaling iyon, biglang bumukas ang pinto ng opisina ng manager sa ikalawang palapag. Isang matabang gitnang edad na lalaki na nakasuot ng gray na suit. Ang tumakbo palabas na parang naguguluhan. Katatapos lang niyang makita ang card na iyon sa surveillance. Halos mahulog ako mula sa upuan. Tigil, tumigil kayo. Sumisigaw ang manager habang tumatakbo. Dahil sa sobrang bilis ng takbo, hindi sinasadyang na-sprain ang kanyang paa sa hagdang bato. Ngunit hindi siya nagmamalasakit sa sakit. Gumagapang at tumatakbo siya papasok sa tao. Isang sipa ang ibinigay niya sa gwardiya sa harap niya. At ang babaeng nagbebenta. Ang babaeng nagbebenta ay natumba. Hindi pa nakakariyak. Nakita ang manager na karaniwang mataas ang posisyon. Ngayon ay pawis na pawis. Ang mukha ay maputla at nakayuko. Mabilis na pinunasan ang mga kamay sa pantalon. Bago ito nanginginig na inabot si Guyan. Ginoong Gugyu. Hindi namin inaasahan ang pagdating ninyo. Pasensya na sa aming hindi pag-welcome ng maayos. Talagang si Sansan. Hindi nilapitan ni Guyan ang manager upang makipagkamay. Bagkus ay tinignan lang siya ng malamig. Tumingin sa babaeng sales clerk sa tabi. Sabi niya, kakainin niya ang sapatos na ito. Nagtaka ang manager. Ngunit agad siyang nakabawi. Bumunot siya ng kamay at malakas na sinampal ang mukha ng babae. Nabulag ka sa iyong mga mata. Kahit si Gushao ay naglakas loob kang saktan. Hindi ka pa ba magpapakumbaba at humingi ng tawad kay Gushao? At pagkatapos ay kainin ang sapatos. Nabugbog ang babae na sales. Nakapamulsa sa mukha at nakahandusay sa lupa. Natatakot at nanginginig. Hindi man lang siya tiningnan ni Guyan. Diretsong nilakad papunta sa Lamborghini na puison. Hinawakan ang katawan ng sasakyan at pinisil. Kukunin ko itong sasakyan. At yung 918 na yun. Itinuro ni Guyan ang ilang pinakamahal na sasakyan sa showroom. Parang bumibili ng repolyo sa palengke. Kunin niyo lahat ng mga ito. Ihatid sa yung Tiangong Hotel. Kunin lahat. Parang nahihirapan na ang manager. Ang kabuang halaga ng mga sasakyang ito ay halos 200 milyon. Ibinigay ni Guyan ang black card. Mag-swipe ng card. Habang ang SXC machine ay naglalabas ng mahabang resibo. Tahimik na tahimik ang buong lugar. Tanging sina Zhao Kuo at Lin Wan ang may malungkot na mukha. At hindi mapigilang nanginginig ang kanilang mga katawan. Tinitingnan nila si Guyan na mayroong magarang likuran. At sa kanilang puso ay umusbong ang isang takot na hindi pa nila naranasan. Isang matagumpay na transaksyon. Ang tunog ng elektronikong abiso. Sa tahimik na showroom ng Porsche. Ay parang countdown na nag-zero pagkatapos ng pagsabog ng bomba. Iyon ay hatol na naukol sa pera. Ang manager ay nanginginig na hawak ang resibo. 180 milyong. Isang beses na bayad. Walang installment. Walang utang. Ilang segundo lamang napalitan ng datos. Bigla siyang tumingin pataas. Sa mga mata ni Guyan. Gushaoksin. Gushaoksin. Boses ng manager. Dahil sa labis na kasabikan, nagiging matinis at maingay ang boses. Nakababa siya. Mapagpakumbabang inabot ang itim na card at resibo. Agad naming aayusin ang mga dokumento para sa inyo. Nais niyo bang kunin ang sasakyan ngayon? O gusto niyo bang ipadala namin ito sa inyong tahanan gamit ang pribadong eroplano? Kinuha ni Guyan ang card. Hindi tiningnan ang resibo. Parang ang nawala kanina ay hindi halos 200 milyon, kundi 200 piso. Lumiko siya. Ang tingin ay lumampas sa manager. At bumagsak sa sulok. Sa babaeng sales na nakahandusay sa lupa. Ang boses ni Guyan ay napakatahimik. Ngunit may dalang hindi mapag-aalinlangan ng malamig na tono. Nando pa rin ang sapatos doon. Sa oras na ito, takot na ang babae na salisladi. Hindi niya narinig ang sinabi ni Gushao. Ikaw ba ang kakainin mo ng mag-isa? O papakainin kita ng tao ko? Tumingin siya kay Guyan. Yung mahirap na kanina ay minamaliit niya. Ngayon ay naglalabas ng liwanag sa katawan niya. Nang hihirapan siyang buksan ang mga mata, umiyak siya habang gumagapang papunta kina Zhao Kuo at Lin Wan. Tulungan niyo ako, ginawa ko ito para sa inyo. Si Zhao Kuo ay may malamig na mukha. Tinutok niya ang tingin sa itim na card sa kamay ni Guyan. Ang kanyang mga mata ay puno ng gulat, inggit at malalim na pagdududa. Sinipa ni Zhao Kuo ang babaeng nagbabatak sa kanyang pantalon. At pagkatapos ay lumapit ng 2 hakbang. Pinilit na nagpakita ng malamig na ngiti habang nakatingin kay Guyan. Guyan, hindi ko akalain na napakalalim ng iyong itinatago. Ngunit halos 200 milyon. Saan ka nakakuha ng ganitong kalaking pera bilang isang delivery rider? Si Lin Wan ay nakabalik na mula sa pagkabigla. Hindi siya naniniwala na si Guyan ay isang mayamang anak. Kaya ano ang nangyari sa nakaraang 3 taon? Sinasamahan siya sa pagkain ng instant noodles. Ano namang masama sa pagtira sa basement? Hindi lang siya bulag.
Naging pinakamalaking biro sa mundo pa siya. Ang ganitong pagkakaunawa ay nag-udyok sa kanya na magsimulang maghanap ng dahilan. May ginawa ka bang labag sa batas? O baka nagnakaw ka ng card ng isang malaking boss? Iyan ay isang black card. Hindi ito kayang makuha ng karaniwang tao. Paano ka magkakaroon ng ganitong bagay, isang loner? Si Guyan ay parang aso na tinatapakan sa ilalim niya sa loob ng 3 taon. Paano siya makakaahon sa isang gabi? Malamang ito ay ninakaw o nakuha lang. Bumalik na ang lakas ng loob ni Zhao Kuo. Itinuro niya si Guyan at malakas na sinabi sa manager. Manager, tingnan mong mabuti. Alam ko ang tunay na pagkatao ng batang ito. Isa lang siyang mahirap na nagde-deliver. Ang card na ito ay tiyak na hindi kanya. Kung ibibigay mo ang sasakyan sa kanya. Kapag dumating ang may-ari ng card. Huwag mong asahang makakapag-manager ka pa. Nang marinig ng manager, biglang yog ang pawis sa katawan ko. Pakiramdam niya rin na sobrang kakaiba ng nangyayari. Sino ba namang magpapadala ng pagkain? Biglang naglabas ng black card na may milyong-milyong limit. Naging hesitant siya. Tumitig kay Guyan. Ginoo Gu. Tumingin si Guyan sa mga pilyong palabas nila. May isang nakakaaliw na ngiti sa kanyang mga labi. Ulo. Pinaglalaruan ni Guyan ang itim na baraha sa kanyang kamay. Yung gintong guhit ng dragon ay sumasayaw sa kanyang mga daliri. Zhao Kuo. Ang iyong pananaw ay hanggang dito lang ang naisip mo. Sa pagkakataong ito, biglang umalingaw ang walkie-talkie sa kamay ng manager. Nanggaling sa loob ang takot na boses ng finance director. Katatanggap lang namin mula sa Swiss Bank headquarters ang encrypted line. Kinumpirma ng kabilang panig ang transaksyon kanina. At hinihiling nila na buksan natin ang lahat ng pinakamataas na antas ng seguridad sa exhibition hall para masiguro ang kaligtasan ni Ginoo at ng sasakyan. Sinasabi nila na si Ginoong Gu ay isa sa mga nangungunang 10 prestihiyosong kliyente ng kanilang bangko sa buong mundo. Kung siya ay nakaranas ng kahit kaunting pang-aabala sa aming tindahan, ang bangko ay agad na ititigil ang lahat ng pakikipagtulungan sa aming grupo at sisimulan ang legal na pananagutan. Kung ang sinabi kanina ay hinala lamang. Ngayon, ito ay opisyal na pahayag mula sa pinakamataas na institusyong pinansyal. Si Lin Wan ay mas lalong nanghihina. Hinawakan ni Sansan ang braso ni Zhao Kuo. Nakalapat ang kuko sa karne. Ang sakit ay nagpamulat sa kanya. Hindi pala ito panaginip. Totoo, lahat ng ito ay totoo. Yung lalaking tinanggihan at iniwan niya. Talagang isang nakatagong dragon. Hindi na pinansin ni Guyan ang magkasintahang iyon. Diretso siyang naglakad patungo sa Lamborghini. Ang katawan ng sasakyan ay may matalim na linya tulad ng kutsilyo. Pilat na kulay pilak na carbon fiber na katawan. Sa ilalim ng ilaw, naglalabas ito ng nakamamatay na kagandahan ng makina. Ang sasakyan na ito ay limitado sa buong mundo. Ito ang panghuli na pangarap ng maraming lalaki. Umupo si Guyan sa cockpit. Agad niyang naramdaman ang yakap ng tunay na leather seat. Pinindot niya ang pulang start button. Ang ugong ng AC engine ay umalinggaw sa nakasarang showroom. Parang isang natutulog na halimaw na nagising. Yung isa pang 918. At ang mga ito, ihahatid sa Cloudtop Palace. Aking kukunin ang sasakyan na ito. Opo, Ginoo Gu, ingat po kayo. Ang manager ay buong puso na yumuko ng 90 degrees upang magpaalam. Pinipindot ni Guyan ang accelerator. Dahan-dahang umaalis ang land-based fighter jet sa booth. Nang dumaan ang ulo ng sasakyan sa tabi ni Zhao Kuo at Lin Wan, huminto si Guyan. Ibinaba ang bintana. Ipinakita ang kanyang malamig na profile na may suot na salamin sa araw. Ang sasakyan na ito ay may pasaherong upuan. Dapat sana ay iyo ito. Ang boses ni Guyan ay walang emosyon. Malupit na parang nagbabasa ang hatol ng parusa. Tumingin siya sa mayamang binatang may mukhang maputla. Bumalik ka at sabihin mo sa tatay mo. Pakiusapan siyang ayusin ang mga account ng kumpanya. Dahil malapit nang dumating yung tao na mag-imbestiga ng bayarin. Hindi pa nakaka-react yung dalawa. Biglang pinindot ni Guyan ang accelerator. Ang Lamborghini ay umuwol ng galit. Ang gulong ay nagdulot ng 2 itim na anino sa lupa, na naging isang pilak-abo na kidlat. Sumalpok palabas ng showroom. Ang pinto ay nawala sa nakakasilaw na araw. Iniwan lang ang mabangong amoy ng uso. Tinitigan ni Lin Wan ang walang tao na pinto. Parang may bahagi siyang nawala sa puso niya. Bigla niyang naalala, yung gabing umuulan kahapon. Si Guyan na may dalang cake. Magiging pagsisisihan mo iyon. Ngayon talagang nagsisisi siya. Hindi ito pagsisisi sa pagtataksil sa damdamin, kundi pagsisisi kung bakit hindi na lang ako nagtiis ng ilang araw. Bakit hindi ko natuklasan ang tunay na pagkatao ni Guyan? Kung hindi kami naghiwalay kahapon, ang nakaupo sa passenger seat ng Lamborghini na iyon ay siya. Iyon ang posisyon na pinapangarap ng napakaraming babae. Lumingon si Lin Wan, tumingin kay Zhao Kuo sa kanyang tabi. Bigla siyang nakaramdam na ang dating ipinagmamalaki niyang mayamang anak ay tila isang simpleng tao kumpara sa Guyan na umalis, na nagmaneho ng bakal na halimaw. Nagalit si Zhao Kuo sa kahihiyan at itinulak si Lin Wan. Sisisihin kita, ikaw na malas. Kung hindi dahil sa iyo, paano ako magkakaroon ng ganitong halimaw? Umalis ka. Sa mga kalye ng Jiangsheng, isang pilak-abo na Lamborghini Veneno ang dumadaan sa daloy ng sasakyan. Si Guyan ay hawak ang manibela gamit ang isang kamay. Ang tanawin sa labas ng bintana ay mabilis na umaatras.
Ang ugong ng makina at ang mga nagulat na tingin ng mga tao ay nagbigay ng kaunting init sa kanyang puso na nagyelo ng 3 taon. Sa wakas, ito ang kapangyarihan ng pera. Tumingin siya sa upuan ng pasahero. Doon ay walang laman. Naisip na niya ito ng maraming beses. Kung sakaling siya ay yumaman, kailangan talaga bumili ng magandang sasakyan. Dala si Lin Wan para magpalipas ng oras. Puntahan ang baybayin para magmasid. Ngayon may sasakyan na tayo. Pero yung taong gusto mong isama ay hindi nakarapat-dapat. Biglang naalala ni Guyan ang mataba. Sa pinakamiserableng 3 taon niya, maliban kay Lin Wan, isa lang ang kaibigan niya sa tabi niya. Lumambot ang tingin ni Guyan. Bigla siyang humatak ng manibela. Patungo sa lumang auto repair shop sa kanlurang bahagi ng lungsod. Dito nagtatrabaho ngayon ang matabang si Dawe. Nasa sulok ng madumi at magulong kalye ang auto repair shop. Kasalukuyan itong tanghali. Masyadong maliwanag ang araw. Isang matangkad na binata na medyo mataba ay nakadapa sa ilalim ng isang luma at sirang van. Hawak ang isang wrench. Napuno ng pawis habang nag-ikot ng mga tornilyo. Siya nga si Wang Dawe. Bumilis ka, mataba. Nagmamadali akong maghatid ng kargamento. Ang driver ng van ay isang kalbo na may tatoo. Nagmamadaling nag-utos. Palitan ang langis. Napakabagal. Maniwala ka, hindi kita babayaran. Sandali na lang. Lumabas ang mataba mula sa sasakyan. Pinunasan ang pawis. May ngiting nakakaakit sa mukha. Kuya Kiang, medyo kalawangin na ang ilalim ng sasakyan mo. Tinulungan kita na lagyan ng pangproteksyon sa kalawang. Walang bayad, konting usap lang. Sino bang nag-utos sa'yo na makialam? Ang kalbo na tinatawag na Kuya Kiang ay nagbunot ng laway. Tumayo at lumapit. Magkano lahat? Yaguriv, magkano lahat? Yagurin palitan ang langis at salain. Kabuang 280 pounds, nagkamot ng kamay. Yaguriv kabuang 280 pounds, nagkamot ng kamay. Sa kabuuan, 280 pounds, nagkamot ng kamay. Nakatitig si Kuya Kiang. Parang may narinig na kakaibang kwento. 280, nagnakaw ka ba? Nagbigay ng mukha, pero walang hiya, ano? Nagbago ang mukha ni Kiang Je. Nakatapak si Rui sa tiyan ng mataba. Hindi nakahanda ang mataba at bigla siyang umupo sa lupa. Nakatumba ang wrench sa kanyang kamay at tumunog ito ng malakas. Nandito ako para ayusin ang sasakyan mo. Ipinapakita ko lang na pinahahalagahan ko ang lugar mo. Sino ba ang hindi nakakakilala kay Kiang Je? Gusto mo bang mangolekta ng protection fee? Si Kuya Kiang ay nagmumura. Habang tinatawag ang ilang mga kabataan sa tabi ng kalsada na naglalaro ng baraha. Mga kapatid, sinasabi ng matabang ito na gusto akong lokohin. Ano sa tingin niyo ang dapat gawin? Dapat talagang bigyan siya ng leksyon. Ha. Ilang kabataan ang nag-aasikaso at nakangiti habang lumalapit. May hawak silang mga bakal at wrench. Maliwanag na ito ay mga habitual offenders ng henerasyong ito. Ang mataba ay humahawak sa kanyang tiyan. Ang kanyang mukha ay maputla. Ngunit hindi siya umatras. Sa halip, nagingit-ngit siya at tumayo. Bagaman siya ay tapat. Hindi ito nangangahulugang wala siyang tapang. Mas mahalaga pa ay, ngayon ay araw ng alaala ng lola niya. Kailangan niya talaga ang perang ito para sa mga handog. Dapat may katwiran sa paggawa. Pwede bang huwag na akong tumanggap ng pera? Tahimik na lang ang chubby. Kung huli tayo, ngisi si Kuya Kiang. Yung kanina, napatalsik ang sapatos ko. Kailangan mong magbayad. Ihanda mo ang 2,000 piso. Tama na ang usapan na ito. Kung hindi, sisirain ko ang iyong bodega ngayon. Nang aapi kayo. Sumigaw ang matabang lalaki. Nakahawak ng mahigpit sa kanyang kamao. Nagmatigas pa kayo. Sabihin mo kay Kiang na mag-utos na. Ilang mga tambay ang sumugod. Bumagsak ang mga bakal na tubo na parang ulan. Kahit na may lakas ang mataba. Pero hindi kayang labanan ang maraming kamay. Mabilis siyang naitaboy sa lupa. Kailangan na lang niyang balutin ang katawan para protektahan ang ulo. Maraming mga tao sa paligid ang nanonood. Ngunit walang naglakas loob na lumapit. Alam ng henerasyong ito na si Kiang Je ay kasangkot sa Black Dragon Society. Sino ang magtatangkang mang-abala kapag nararamdaman ng mataba na tao na halos maputol ang kanyang braso? Isang malalim na tunog ng makina na parang kulog. Biglang umabot sa lahat ng ingay. Ang mga tao na nakikipagsapalaran ay napahinto. At kusang lumingon. At nakita ang dulo ng eskinita. Isang sasakyan na may sobrang kakaibang disenyo. Isang silver gray na supercar na parang futuristic na barko. Naka-standby na parang may matinding presensya. Dahan-dahang dumadaan. Ano yun? Anong klaseng sasakyan yun? Yung batang pasaway na mangha. Halos matanggal yung bakal na hawak niya. Lamborghini. Parang ilang milyon nga. Nagtaka rin si Kuya Kiang. Kahit na siya ay nasa ilalim ng mundo. Pero dito lang siya nagmamay-ari ng teritoryo. Ganitong klase ng mamahaling sasakyan. Hindi niya kahit mahawakan ang logo ng sasakyan. Huminto ang sasakyan sa 5 metro mula sa shop ng sasakyan. Dahan-dahang umangat ang mga pinto. Isang paa na nakasuot ng makinang na sapatos ay tumapak sa lupa na puno ng langis. Agad na bumaba si Guyan. Inalis niya ang kanyang salamin. Tiningnan ni Guyan ang grupo ng mga tulisan. Sa huli, tumigil ang kanyang tingin sa matabang tao na may dugo sa bibig. Si Guyan ay nakatingin sa matabang tao na may namamagang mga mata. Nakita ang anino sa pagitan ng mga daliri. Nabigla siya. Hindi siya makapaniwala sa kanyang mga mata. Yung nakasuot ng mamahaling suit na nagmamaneho ng supercar na nagkakahalaga ng milyon ay ang kaibigan niyang kumakain ng instant noodles kasama siya. Sino ka? Huwag makialam sa mga hindi mo alam. Kahit na kinakabahan si Kiang Je sa loob, hindi siya pwedeng mawala ng mukha sa harap ng mga nakababatang kapatid. Pinilit niyang sumigaw. May utang sa akin ang matabang ito. Nandito kami para mangutang. Hindi siya pinansin ni Guyan. Diretso siyang lumapit sa tabi ng mataba. Bumbentil siya at tinulungan itong tumayo.
Kaya mo pa bang gumalaw? Kumuha si Guyan ng malinis na panyo. Dahan-dahan niyang pinunasan ang dugo sa sulok ng bibig ng mataba. Ang kanyang galaw ay maingat na parang pinapangalagaan ang isang kayamanan. Ang panyo na nagkakahalaga ng libu-libong piso ay agad na nadumisan at naging pula. Walang anuman, Yanje. Matibay ako. Umiti ang mataba. Naghihirap ang sugat. Masakit at nakanganga. Ikaw ay yumaman na. O kaya ay mayamang babae ang nag-aalaga sa'yo. Natapos na ang pagsusuri. Ipinakita na ang tunay na kulay, pinatpat ang balikat ng mataba. May bahid ng paghingi ng tawad ang tono. Kapatid. Pasensya na at pinahirapan kita. Nang matapos magsalita, humarap si Guyan. Sa grupo ni Kyangje, ang mga nakaraang damdamin ay agad na nawala, at pinalitan ng isang presensya ng kapangyarihan. Anong paa ang tumadyak sa kanya kanina? Hindi malakas ang boses ni Guyan, ngunit may dala itong nakakatakot na kapangyarihan. Nilunok ni Kyangje ang kanyang laway. Anong akala mo dahil mayaman ka, espesyal ka? Sasabihin ko sa iyo, ang lugar na ito ay protektado ng Black Dragon Society. Ako ay tao ni Leopardje. Subukan mong galawin ako. Black Dragon Society, Leopardje. Bahagyang iniling ni Guyan ang kanyang ulo. Parang nag-iisip tungkol sa pangalang ito. Natakot ka na ba? Kung natakot ka, magbayad ka na agad. Umalis ka na, yun, haha. Magandang sasakyan ito. Pahiram nga sa akin ng ilang araw. Nakita ni Kiang na hindi nagsasalita si Guyan. Akala niya natatakot na siya. Bigla siyang naging matapang. Inabot niya ang pinto ng sasakyan ng droga. Walang nakakita kung paano kumilos si Guyan. Bigla niyang nahawakan si Kyangje. Sa nakabukas na pulso, pabaliktad itong binaluktot. Napaluhod siya sa sakit. Ibigay mo sa akin ang kamay ko. Nagtinginan ang mga batang gunggong. Dahil sa dami ng tao, inakyat nila ang bakal na tubo at sumugod. Dalawaong DQ repair inakyat nila ang bakal na tubo at sumugod. Mag-ingat, mataba ang lalaki, nagulat. Akmang sumugod para harangan si Guyan. Pero sa susunod na segundo, ang isang eksena na hindi niya malilimutan ng buong buhay ay nangyari. Hindi umatras si Guyan. Sa halip ay umusad ng isang hakbang. Ang kanyang galaw ay kasing bilis ng isang anino. Lumihis siya sa isang bakal na tubo. Isang suntok ang tumama sa tagiliran ng kalaban. Yumakap ang halinghing ng loko at lumipad ng 2 metro. Nagsusuka ng laway. Itinaas ni Guyan ang kanyang binti at nag-swipe. Sa 2 loko na tumakbo papunta sa kanya. Parang mga trigo na inaani. Nakatumba silang lahat. Hindi umabot ng 1-0 segundo. 5 na may dalang armas ang lahat ay nakahiga sa lupa. Ito ang kinakailangang kurso sa pakikipaglaban ng tagapagmana ng Gyu. Sa loob ng 20 taon bago siya pinalayas, si Guyan ay sumailalim sa matinding pagsasanay mula sa mga nangungunang espesyal na puwersa sa buong mundo. Sa loob ng 3 taon, kahit bumaba ang aking pisikal na kondisyon, madali pa rin ang makipaglaban sa ilang mga street dogs. Parang napakadali lang nito. Ang presyo ng sasakyan na ito ay 78 milyon. Katatapos lang na nahawakan ng iyong maruming kamay. Ang depreciation fee ay 1 milyon, hindi ba? Anyway, at saka, gusto ko ring makipag-usap ng may katwiran. Itinuro ni Guyan ang matabang tao sa likod niya. Sinipa mo siya. Makatwiran lang na gusto kong saktan ka sa isang paa, di ba? Gusto mo ba? Pasensya na, hindi ko nakilala ang malaking tao. Babayaran ko ang lahat, babayaran ko ang mga gastusin sa ospital. Natakot si Kyangje. Totoong umihi siya. Nakalat ang amoy ng pawis. Nagmumukhang inis si Guyan. Hinila ang kanyang paa. Sabihin mo kay Leopard na. Kung ayaw niyang makinig, pumunta siya sa yunding tiangong para kay Guyan. Salamat, Gushao. Kapatid Kyang, parang nakataka sa parusa. Hindi alintana ang matinding sakit sa kamay. Kasama ang ilang tauhan ay nagtakbuhan palayo sa lugar. Maging ang sirang van ay hindi na nila kinuha. Sa oras na iyon, ang mga kapitbahay ay nagulat. Walang nakakaalam na ang karaniwang mahinahon at medyo mahiyain na si Guyan ay ganito pala kalakas. At napakayaman pa. Nakatayo ang mataba sa kanyang pwesto. Tumingin sa likod ni Guyan. Namumula ang mga mata ng mataba. Lumiko si Guyan at lumapit sa mataba. Tiningnan siya ng may pagdududa dahil sa kanyang maruming damit. Isara na ang basurang tindahan na ito. Kung isasara, ano ang gagawin ko? Itinuro ni Guyan ang Lamborghini na iyon. Sweldo ng 100,000. Bonus sa katapusan ng taon. Kailangan mo ring ayusin ang libingan ng lola mo. Pinabayaan kong may nakalaan na magandang lugar sa Xishan Cemetery. Para sa iyo. Ang matabang tao ay isang 7 talampakang lalaki na hindi umiiyak kahit na dumudugo. Ngunit sa sandaling ito, hindi niya mapigilan ang pag-iyak. Alam niyang hindi nag-aalok si Guyan ng awa. Tulungan natin siya. Hehe, Yanje. Yung tekniko. Natatakot ang kamay ko sa pagmamaneho nito. Hahaha, sa takot, nasanay din ako. Umpisahan na natin, dadalhin kita sa paliligo. Magpapalit tayo ng balat. May lakad tayo mamaya. Magkapatid tayong 2, pupunta tayong maghasik ng gulo. Reunion ng mga kaklase. May mga tao na dapat nang harapin. Grupo ng mga kaklase sa high school sa Jiangsheng. Kadalasan, tahimik lang ito. Minsan, may nagpo-post ng mga discount sa Pinduoduo. O kaya mga patalastas ng mga microbusiness. Pero ngayon, sumabog ang grupong ito. Uy, lahat. Balitang malaking balita. Ang dating school beauty namin, si Lin Wan. Ngayon gabi ay magdaraos ng reunion sa Imperial Hotel. Lahat ng gastos ay sasagutin ng fiancé ni Lin Wan. Lahat ng gastos ay sasagutin ni Zhao Xiaowei, ang fiancé ni Lin Wan. Lahat ng gastos ay sasagutin ng fiancé ni Lin Wan. Isa sa mga outstanding na negosyante sa Jiangsheng, 2023. Si Ginoong Zhao Kuo ay nagbigay ng buong pakete para sa kasal 2023. Si Ginoong Zhao Kuo ay nagbigay ng buong pakete para sa kasal. Kailangan talagang magbigay ng oras ang lahat. 27-0. Ang Imperial Hotel ay talagang 5 bituin. Napaka-generous ni Ginoong Zhao.
Noong mga panahong iyon, ilang mga lalaki sa klase natin ang lihim na umibig sa kanya. Noong mga panahong iyon, ilang mga lalaki sa klase natin ang lihim na umibig sa kanya. Sa huli, si Zhao Xiao pa rin ang nag-uwi ng magandang babae. Ay naku, siguro ayaw na ng ibang tao na dumating. Narinig ko, nagde-deliver pa rin siya ng pagkain. Napaka-awkward naman kung darating siya. Biglang napuno ng masayang atmosfera ang grupo. Lahat ay tahimik na nagtatawanan kay Guyan. Hahaha, noong panahon na iyon, si Guyan ay isang top student. Noong panahon na iyon, si Guyan ay isang top student. Ang paghabol ni Lin Wan sa kanya ay nagdulot ng inggit sa marami. Ngayon, nakikita ang pagbagsak ng henyo. Ang pakiramdam ng pagyurak sa kanya ay labis na nagpapasaya sa mga karaniwang tao. Sa oras na ito sa presidential suite ng Yunding Tiangong, nakatayo si Guyan sa isang tunay na leather sofa na imported mula sa Italia. Hawak ang isang baso ng mamahaling pulang alak. Tinitingnan ang mga mensahe na patuloy na nag-scroll sa screen ng kanyang telepono. Ang mataba ay nakasuot na ng itim na customized na suit. Bagaman ang katawan ay medyo bilog pa rin. Ngunit ang tao ay nakabatay sa damit. Sa oras na ito, siya ay mukhang isang mahirap lapitan na gold medal bodyguard. Nakatayo siya sa likod ni Guyan. Tinitingnan ang mga mensahe sa grupo, na nagalit at nagingit-ngit ang ngipin. Itong mga tao. Noong kinopya mo ang mga gawaing bahay, tinatawag kanyang Yanje. Ngayon, parang mga aso na sumasamba sa kanila. Galit na sabi ni Zhao Kuo, ang mataba. Yanje, hindi tayo dapat magpatalo sa ganitong galit. O kaya diretso na nating pasukin ang konvoy para takutin sila. Hindi agad nagsalita si Guyan. Bakit hindi tayo pupunta? Ipinatong ni Guyan ang kanyang baso. Dahan-dahang gumalaw ang mahahabang daliri niya sa screen. Nagawa na nilang itayo ang entablado. Hindi ako kakanta sa dula na ito. Hindi ba't magiging sayang ang pagsisikap ni Lin Wan? Huwag niyong sabihin ganyan si Guyan. Kahit na naghiwalay na kami. Nandyan ka, may mabuti kang puso. Pero siya ay kaklase natin. Kaklase natin siya, pero siya ay kaklase natin. Guyan, sumama ka rin mamaya. Sabi ni Zhao Kuo. Naghanda siya ng upuan para sa'yo. Huwag kang magpakababa. Lahat tayo ay matagal nang magkakaklase. Walang magiging katatawanan sa'yo. Kung interesado ka, sabihin mo lang. Nagtatesting siya sa performance ni Guyan kaninang umaga sa Porsche Center. Kung ito ba ay isang panandali ang tagumpay. Nagsusugal siya na hindi darating si Guyan. O kung darating man ay nagpapanggap lang. Sa simpleng tatlong salita na ipinadala sa isang iglap. Tahimik ang grupo ng ilang segundo. Tahimik ang grupo ng ilang segundo, hindi ko lang matiis. Isinara ni Guyan ang cellphone. Tumayo siya at lumakad sa harap ng malaking bintana. Fubo. Nandito ang matanda ngayong gabi. Kanino ang pag-aari ng Empire Hotel? Sagot ng batang Panginoon, ang Empire Hotel ay pag-aari ng Li family sa Jiangsheng. Ngunit kasalukuyang naputol ang chain ng pondo ng pamilya Li. Naghahanap sila ng pagbili mula sa kapital ng ating kumpanya, Gu. Kailangan mo lang ng isang salita. Sa loob ng 0 minuto, ang Hotel Dihao ay sa iyo na. Huwag masyadong magmadali. Hayaan mo silang maglibang sandali. Ihanda ang kontrata ng pagbili. Gusto kong bigyan si Zhao Kuo ng isang malaking regalo ngayong gabi. Huwag nang gamitin ang sasakyan na iyon. Kung hindi iyon, ano ang gagamitin? Masyadong matao ang 918 na iyon. Walang kwenta. Sumakay na lang tayo ng taxi. Dahil gusto nilang manood ng kalokohan. Hayaan na lang silang tumawa ng husto. Mas masaya ang tawa. Mas lalong sumasakit ang iyak sa huli. At si Fupu pa. Maghanda ka ng isang espesyal na regalong pangpasasalamat. Anong gusto ng Maisang? Isang kampanilya. Ibig sabihin ni Maisang tuluyan ng magkaaway. Walang atrasan. Gabi ng 7:00. Sa harap ng Hotel Dihao, maraming mamahaling sasakyan. Nakatayo si Zhao Kuo at Lin Wan sa pintuan ng bulwagan para sa pagtanggap. Ngayon, espesyal na nagbihis si Zhao Kuo ng isang itim na suit. Ang kanyang buhok ay maayos na nakasuklay at makintab. Si Lin Wan naman ay nakasuot ng isang mamahaling backless na gown. May suot siyang isang nagniningning na kwintas na gawa sa diamante. Kahit na ito ay inuupahan. Ang kanyang kabuang anyo ay puno ng alindog at yaman. Mahal, sa tingin mo ba talagang darating si Guyan? Tanong ni Lin Wan na medyo nag-aalala. Kahit na sinuri na ang mga account ng pamilya Zhao. Sa ngayon ay walang problema. Ngunit ang eksenang iyon kaninang umaga ay patuloy na nagiging anino sa kanyang isipan. Huwag kang mag-alala, nagtanong na ako. Yung tinatawag na Global Limited Black Card. Kung hindi ito hawak ng may-ari, agad na i-lock ng bangko ang card. Yung batang iyon, siguradong nakuha niya ang card ng isang malaking tao kaninang umaga. O baka ninakaw. Ngayon, malamang ay na-freeze na ng bangko iyon. Nakatago na lang siya sa kanyang kama, nanginginig. Totoo yan. Siyang tunay. At nakipag-ugnayan na rin ako sa security ng hotel. Basta't dumating si Guyan. Kahit anong sasakyan niya, haharangin ko muna sa labas at susuyurin. Hindi ako naniniwala na makakagawa pa siya ng anting-anting. Habang sinasabi ito, isang luma at berde na taksi ang huminto ng paisa-isa sa harap ng hotel. Bukas ang pinto ng sasakyan. Nakasuot ng tila karaniwang itim na kasuotang panglibangan. Bumaba mula sa sasakyan. Sinundan siya ng mataba. Nagkatitigan sina Zhao Kuo at Lin Wan. Ang malaking bato sa kanilang puso ay sa wakas ay nahulog. Inayos ni Zhao Kuo ang kanyang kwelyo. May ngiti ng tagumpay sa kanyang mukha. Malakas siyang lumapit. Ay, dumating na si Ginoong Gu. Bakit nagtaksi ka? Nasaan ang Lamborghini mo? Nasaan ang black card mo? Kinuha ba yan ng tito mo? Hahaha, sobrang traffic. Tamad na akong mag-drive tungkol sa black card. Para yan sa mga taong karapat-dapat. Para sa inyo, hindi kayo karapat-dapat. Imperial Hotel Banquet Hall, Huangji Hall. Ang dekorasyon dito ay napakamarangya. Ang mga kagamitan sa pagkain ay gawa sa purong pila.
Ang mantel ay tunay na sutla na may embroidery. Mahigit 30 na kaklase sa mataas na paaralan ay nakaupo na ngayon. Karamihan sa mga lalaki ay nakasuot ng hindi akmang suit. Nagpapanggap na sila ay mga matagumpay na tao sa kanilang upuan. Samantala, ang mga babae ay nagtitipon-tipon. Nagkukumpara ng mga bag at alahas. May matalim na tingin na puno ng mapanuksong plano. Nang pumasok si Guyan at si Pango, biglang naging tahimik ang magulong hall. Ha, dumating na talaga siya. Ang galing ng kanyang mentalidad. Tingnan mo ang suot niyang damit. Walang logo. Siguro galing sa Taeyangje. Ah, sino yung matabang tao sa tabi? Isa rin siyang delivery rider. Bakit amoy langis? Nakaupo si Zhao Kuo sa pinakaitaas na pwesto sa mesa. Tinitingnan si Guyan na parang isang lokal na emperador na nagmamasid. Itinuro ni Zhao Kuo ang isang sulok. Isang maliit na bilog na mesa malapit sa daanan ng pagkain. Uy, Gushao. Puno na ang pangunahing mesa dito. May espesyal na upuan para sa iyo. Iyan ang pinakamalapit sa kusina. Para madali mong maalaala ang pakiramdam ng pagde-deliver. Ha. Yung mesa ay walang laman. Maging ang mga kagamitan sa pagkain ay hindi maayos na nakalagay. Malinaw na ito ay isang pansamantalang kahihiyan. Ang mukha ng mataba ay nanginginig sa galit. Nais na niyang sumabog. Ngunit pinigilan siya ni Guyan sa balikat. Si Guyan ay mukhang kalmado. Diretso kang umupo sa mesa sa sulok. Para bang hindi nakaupo sa malamig na upuan, kundi sa trono. Magpahinga muna kayong lahat. Ngayon, nagkikita-kita tayo dito. Una sa lahat, salamat kay Zhao Kuo sa kanyang generous na tulong. Ang halaga ng pagkain ay 8,888 yuan bawat tao. At may 2 bote ng 82 na taon na Lafite. Magbigay tayo ng masiglang palakpakan kay Ginoong Zhao. Palakpakan na umaabot sa langit. Lahat ay may mga mata ng inggit at selos. Na tila gustong palitan si Linwan. Gustong-gusto nilang maging siya. Iyan ay natural. Para lang mag-enjoy. Ano namang halaga ng perang ito? Hindi tulad ng ibang tao na nag-date ng 3 taon. Na kahit isang magandang regalo ay hindi na ibigay. Sa huli, isang sirang cake pa ang ibinigay. Guyan, kumain ka ng marami sa pagkain ngayon. Karaniwan, hindi ka nakakain ng ganito kaganda, di ba? Nakasandal si Guyan sa likod ng upuan. Ang daliri ay dahan-dahang kumakatok sa mesa. Naglabas ng isang ritmo na banayad na tunog. Si Zhao Kuo ay pwedeng kumain ng kahit ano. Ngunit hindi pwedeng magsalita ng kahit ano. Sigurado ka bang kayang-kaya mong bayaran ang pagkain na ito? Easy, hindi ko kayang bayaran. Mayroon akong sapat na pera sa isang card para bilhin ang silid na ito. Kaya't hindi ito problema. Guyan, parang galit na galit ka sa mga mayayaman. Sa mga sandaling iyon, biglang bumukas ang pintuan ng bulwagan. 2 hanay ng mga matangkad na babaeng nakasuot ng pulang kipao. Ang pumasok ng sunod-sunod, na may hawak ng mga bulaklak at laso. Kasunod nito, isang lalaking nasa gitnang edad, na nakasuot ng tangsuit at may ngiting puno ng sigla ay pumasok ng mabilis. Diyos ko, siya ang may-ari ng Empire Hotel. Ang ama ng industriya ng pagkain sa Jiangsheng, si Ginoong Li Banshan. Si Li Bansheng ay isang kilalang tao sa Jiangsheng. Kilala sa parehong puti at itim na mundo. Mayaman na bilyon-bilyon. Zhao Xiao, ang laki ng impluwensya mo. Si Ginoong Li ay talagang nagpunta upang magbigay ng toast. Si Zhao Kuo ay nagulat din. Hindi naman talaga sila magkakilala ng mabuti. Kahit na may kaunting pera ang tatay niya, hindi pa ito sapat para makasama si Li Bansheng ng personal. Ngunit sa harap ng maraming kaklase, lalo na sa harap ni Guyan, kailangan niyang magpanggap na okay ito. Ngunit naganap ang isang nakakahiya na eksena. Hindi man lang tiningnan ni Li Bansheng si Zhao Kuo. Diretso siyang dumaan na parang hangin sa tabi niya. Sa susunod na sandali, sa harap ng takot ng lahat, si Li Bansheng ay niyayakap ang kanyang mga kamao, at malalim na nagpaubaya. Ginoo Dugu, hindi po namin alam na kayo ay darating. Ako po si Li, nagkulang sa pagtanggap. Talagang sadyang-sadyang po. Ang mga general manager at mga chef sa likod niya, ay mas lalong natakot na hindi makalabas ng hininga. Nagpapakumbabang paggalang ng sabay-sabay. Tito Li, baka nagkamali ka ng tao. Itong batang ito ay isang mahirap na nagde-deliver ng pagkain lang. Ako ang nakaupo sa pangunahing upuan. Ako si Zhao Kuo. Anak ni Zhao Gang. Si Li Bansheng ay tumayo ng diretsyo. Tumingin pabalik kay Zhao Kuo. Ang orihinal na magalang na mukha ay biglang naging madilim na parang tubig. Si Zhao Gang ang mayamang nag-aayos ng bahay. Hindi siya karapat-dapat na pag-inom ng alak mula sa akin, si Li. Matapos sabihin iyon, muling humarap si Li Bansheng kay Guyan. Kinuha mula sa kanyang bulsa ang isang dokumento at isang gintong panulat. Ibinigay ito ng 2 kamay. Ito ang kasunduan sa paglilipat ng bahagi ng Imperial Hotel. Ayon sa iyong utos, nagawa na ang lahat ng papeles 10 minuto na ang nakalipas. Ngayon, ang hotel na ito pati na rin ang gusali ay sa iyo na. Hindi man lang tiningnan ni Guyan yung kasunduan. Ipinalo niya lang sa tabi niya sa malaki. Simula ngayon, si Dawei, ikaw na ang magpapamahala sa hotel na ito. Kapag may hindi ka gusto, diretsyo mo nang itapon. CJ, Rocco. Ang mataba ay puno ng kasiyahan at namumula ang mukha. Kinuha ang dokumento. Tuwid ang kanyang postura. Hindi niya kailanman naisip sa kanyang buhay na magiging pangulo ng isang 5 bituin na hotel. Salamat, Ginoong Li, sa iyong pagsisikap. Isang karangalan para kay Li na maglingkod kay Ginoong Gu. Basta't makakapit sa binti ng pamilyang Gu. Ano ang halaga ng pagbibigay ng hotel? Iyon ay isang uri ng panunumpa. Dahan-dahang tumayo si Guyan. Tumingin siya sa gitna ng tao. Nakatutok ang kanyang tingin kay Zhao Kuo at Linwan na parang bangkay.
Tama, sinabi mo kanina na bibigyan mo ako ng regalo. Sa puntong ito, nanginginig na ang mga binti ni Zhao Kuo. Ngunit patuloy pa rin siyang lumalaban. Hindi siya naniniwala na ito ay isang ilusyon lamang. O kaya ay isang uri ng mataas na antas na panlilinlang. Guyan, huwag kang magpapanggap na may supernatural na kapangyarihan. Saan ka nakakuha ng pera para bumili ng hotel? Siguradong artista lang yan. At si Li Bansheng, ikaw din ang nag-arkila ng artista. Nanginginig na sigaw ni Zhao Kuo. Sinusubukan niyang takpan ang takot sa loob gamit ang ganitong paraan. Artista. Gino Fiu. Muling bumukas ang pintuan ng bulwagan. Nakita ang apat na malalaking lalaki, na may dalang isang napakalaking bagay na natatakpan ng pulang tela, na pumasok. Ito ang regalo ko para sa inyong kasal. Buksan niyo at tingnan. Si Zhao Kuo ay nanginginig habang hinahawakan ang isang sulok ng pulang tela. Bigla itong inangat, nagniningning ng ginto. Ito ay isang orasan. Gawa ito sa purong ginto. Isang higanting orasan na kasing taas ng tao. Ang gintong pendulum ay nanginginig sa ilalim ng ilaw. Naglalabas ito ng nakakabahalang tunog na dada. Ibigay ang orasan, ibigay ang orasan. Buong saloobin ay tahimik. Ang orasan na ito ay timbang na 900 jin. Purong ginto at ang iyong pagmamahal ay matibay at hindi maglalaho. Hanggang sa kanyang huling hininga, natatakot si Lin Wan at sumigaw ng malakas. Napaatras sa lupa. Ang sumpa tulad nito ni Song Zong ay pinakapinagbabawal sa mga mayayamang angkan. Ito ay talagang hayagang banta ng 3 pagkamatay. Natakot si Zhao Kuo ng labis. Tumingin siya sa gintong kampana, na nagpakita ng kanyang deformed na mukha. Ikaw, ito ay pananakot. Tatawag ako. Para hulihin ka. May resibo ako. Legal na regalo. Tumingin si Zhao Kuo sa sitwasyong ito. Sa wakas ay bumigay na siya. Alam niyang ang pagkakabasag na ito ay talagang nangyari na. Nanginginig siyang kumuha ng card. Sa portable SAS machine ni Li Bansheng. Nag-swipe siya ng 300,000. Nagkikita ang mga bundok at tubig. Maghintay ka sa akin. Ang class monitor na si Zhang Ziqiang ay nagkakalog ng kamay. Gusto niyang lumapit at makipagkaibigan. Ginoong Gu, talagang hindi namin kayo nakilala kanina. Isang pagkakataon lang tayo bilang mga kaklase. Isang salita lang ang sinabi ni Guyan, umalis. Nanginig si Zhang Ziqiang sa takot. Hindi man lang makapagpakita ng kahit na anong tapang. Tumatakbo ng palayo ng walang hiya. Ang iba naman ay nag-iingay na parang mga ibon at hayop. Natakot na baka mapagalitan ni Guyan King kung mahabol pa sila. Tumingin ang chubby sa kampanang ginto. Ngumiti nang nakangisi hanggang sa mata. Sa ngayon, ipagkakatiwala muna sa kanya. Sa loob ng ilang araw, babawiin ko ito kasama na ang tubo at saka pa lang. Ito pa lang ang simula. Ang tunay na paghuhuli ay kakasimula pa lang. Sa umaga ng araw, sa sentro ng TB sa Jiangsheng, isang 88 palapag na skyscraper ang umaabot sa langit. Ang 4 na salitang Gu Corporation sa tuktok ng gusali, nagniningning sa ilalim ng araw, tumingin sa buong lungsod. Narito ang distribusyon ng Gu Corporation sa Jiangsheng. Jonlin International. Si Lin Wan ay nakasuot ng 1 cm na takong. Nakamalaking salamin siya sa mata. Nakatago ang mga mata niyang namaga mula sa pag-iyak kagabi. Pumasok siya sa gusaling ito. Kahit na nakaranas siya ng matinding kahihiyan kagabi. Pero kailangang magpatuloy ang buhay. Kagabi, umuwi si Zhao Kuo at nagalit. Sinira niya lahat ng pwedeng masira sa bahay. Ang konklusyon ay, si Guyan ay tiyak na naging tagapag-alaga ng isang super boss. Sa madaling salita, naging tagapangasiwa ng mga itinatagong yaman ng iba. Yung black card ng agent at ang pagbili sa hotel ay pawang paraan lang ng mga nasa likod. Si Guyan ay isang puppet lang sa harap. Nakapagbigay ito ng kaunting kapanatagan kay Lin Wan. Kung si Guyan ay isang puppet lang, basta't bitawan siya ng boss, magiging inutil pa rin siya. Habang iniisip niya ng mapanira sa loob niya. Paano malaman ang mga detalye ng ibang tao sa pamamagitan ng koneksyon? Habang papasok sa opisina, ang kanyang pagkakakilanlan ngayon ay ang assistant manager ng International Market Department ng Jonlin. Mayroon siyang mapagmataas na ekspresyon sa kanyang mukha. Ito ay dahil sa koneksyon ng kanyang ama, si Zhao Kuo, na nagbigay ng 200,000 para makuha ang posisyon. Kahit na ito ay isang mid-level na posisyon sa isang sangay. Pero ang makapagtrabaho sa Gus Group sa Jiangsheng ay isang napakagandang karangalan. Bilang simbolo ng respeto. Pumasok sa opisina, mga interns ay nagsimulang umiti ng masaya. Si Manager Lin ay palaging nagmamataas na pinupuri siya. Habang tinitingnan ng husto ang mamahaling suot niya, si Lin Wan ay niyayakap ang ganitong pakiramdam na parang isang bituin sa langit. Medyo bumuti ang pakiramdam. Tama na ang pagiging mahirap. Nasaan ang plano na pinagawa ko sa inyo kahapon? Ibigay niyo, tingnan ko. Pinaikot ni Lin Wan ang kanyang kamay, na nagpapahiwatig sa lahat na tumahimik. Inalis ang salamin sa mata at ipinakita ang kanyang masining ngunit mapanlait na mukha. Ihingi ng plano para kahapon. Isang babae na may suot na salamin. Mukhang tahimik na intern. Nangangatog na inabot ang isang dokumento. Manager Lin, ito po, ginawa namin ni Xiao ang buong magdamag. Tungkol sa plano para sa paglulunsad ng mga bagong produkto sa susunod na quarter. Tinatanggap ni Lin Wan ang dokumento. Bumaling siya ng ilang pahina. Bigla siyang nagkunot ng noo. Bigla niyang ibinagsak ang dokumento. Sa mukha ng babaeng intern sa harap niya. Ang matalim na gilid ng papel ay kumagat sa pisngi ng babae, na nag-iwan ng pulang marka. Ito ang basura na ginawa ninyo sa magdamag. Ang pagkaka-format ay sobrang gulo. Mali rin ang datos. Mga bobo ba kayo? Anong silbi ng group sa inyo? Si Lin Wan ay nagalit at tinuturo ang batang babae habang sumisigaw. Lahat ng inis niya mula kagabi ay ibinuhos sa walang kasalanang batang ito.
Natakot ang batang babae at ang mga luha ay umikot sa kanyang mga mata. Nakatakip ang mukha at paulit-ulit na nagbaw na humihingi ng tawad. Ipinapahayag na agad itong ibabalik para baguhin. Pasensya na, Ginoong Lee. Agad naming babaguhin. Walang kailangang baguhin. Kayo dalawa, pumunta na sa EUC para sa pag-alis. Umuwol si Linwan ng malamig. Isang malaking galaw ng kamay. Tinanggihan ang kahilingan na baguhin. Nakaturo sa batang babae at sa isa pang intern. Inutusan silang magmadaling mag-resign. Punong-puno ng matinding pagkamuhi dahil sa galit. Ang batang babae ay labis na nag-aalala, paulit-ulit na yumuko. Nagsasama ng palad, nanghihingi ng pakiusap na huwag siyang tanggalin. Manager Lee, pakiusap. Hindi ko kayang mawalan ng trabaho. Kailangan ko pang bayaran ang upa. Bahala ka dyan. Yung security, pinalabas nitong dalawang bata. Sa oras na yun, may ingay sa pintuan ng opisina. Biglang umalingaw ang isang malakas at matatag na boses. Pinuto nito ang gulo. Sino ang nag-iingay? Sino ang walang mata? Hindi ba nila nakita na ang manager ay nagdidisiplina ng mga tauhan? Biglang tahimik ang paligid. Ang mga empleyadong kanina ay abala sa panunood. Natakot na tumingin sa pintuan. Sabay-sabay silang yumuko. Napansin ni Linwan na may hindi tama. Bigla siyang lumingon sa labas ng pintuan. Nakikita lang ang isang grupo ng tao sa pintuan. Pinuno nito ay isang batang lalaki na nakasuot ng madilim na asul. Manumanong suit. Matangkad ang postura. Malupit ang mukha. Yung malalim na mga mata ay malamig na nakatitig sa kanya. Siya ang tinutukoy na si Guyan na minamaliit niya. At sa likod ni Guyan ay sumusunod na. Ito pala ang General Manager at AS Director ng Jonlin International. Kasama ang Finance Director at iba pang mga mataas na opisyal ng kumpanya. Sa araw-araw, ang mga taong ito na mataas sa lipunan. Ngunit sa sandaling ito, parang mga batang mag-aaral na mahina ang loob, nakayuko. Lumingon si Linwan ng may takot at malaki ang mga mata. Hinahawakan ang kabilang tao at nagsigaw. Nang matakot, kusang nag-backward ng 2 hakbang. Nabagsak sa harap ng opisina habang nagtatangkang tumakbo. Bakit nandito siya sa lahat ng dako? Dito ito sa Group. Ito ay lugar na hindi basta-basta mapapasok ng mga hindi kaanib. Paano siya nandito? At ano ang nangyayari dito? Dahan-dahang pumasok si Guyan sa opisina. Malinaw na marinig ang tunog ng kanyang sapatos sa sahig. Hindi siya tumingin kay Linwan, kundi lumapit sa harap ng babaeng intern na may sugat sa mukha at inabot sa kanya ang isang panyo. Nagulat ang babaeng intern at nanginginig na tinanggap ang panyo. Salamat, Guyan. Lumiko ka, kanino ka kanina nagsabi na umalis? Tumingin si Linwan sa mga tao sa likod ni Guyan, ang mga manager. Nasa isip niya ay magulo na. Pinipilit niyang magpakatatag. Itinuro si Guyan at sumigaw. Uy, ang lakas ng loob mo. Naglakas loob kang pumasok sa loob ng Group. Security, tawagan niyo ang pulis at hulihin siya. Sigurado akong pumasok siya para magnakaw ng mga lihim sa negosyo. Ginoong Wang, tingnan niyo. Ang taong ito ay isang walang hiya na nagde-deliver ng pagkain. Kahapon, tinakot niya ako at si Zhao Xiao. Ngayon, nandito na siya sa kumpanya para magdulot ng gulo. Agad na ipatawag ang gwardiya para putulin ang kanyang mga binti. Ngunit ang nagbigay sa kanya ng kawalang pag-asa ay ang dati may otoridad na si Wang Zong. Sa mga sandaling ito, tinitingnan siya ng may paghamak. Tumahimik ka. Bigla ang sigaw ni Ginoo Wang. Nilakasan si Linwan sa takot, buong katawan ay nanginig. Linwan, alam mo ba kung sino kakausap? Siya ang nag-iisang tagapagmana ng pamilyang Gyu. Ang aming nakatataas na boss. Si Ginoo Guyan. Pakiramdam ni Linwan ay umiikot ang mundo. Nanghina ang mga tuhod niya. Diretso siyang naupo sa sahig. Tagapagmana ng chairman. Paano ito posible? Si Guyan na nakatira kasama niya sa basement ng 3 taon. Si Guyan na ayaw gumastos ng 2 piso kaya hindi sumasakay ng bus. Yun pala siya ang tagapagmana ng bilyong-bilyong kumpanya. Sa sandaling ito, lahat ng bagay ay nagkakaugnay-ugnay. Bakit siya may black card? Bakit siya nakabili ng hotel? Bakit si Li Bansheng ay lumuhod? Bakit ang mga makapangyarihang tao ay nagiging magalang sa kanya? Walang ganitong tinatawag na sariling hawak. Wala ring mga puppet. Siya ang hari. Tunay na hari. At siya mismo ay itinapon ang reyna na parang basura. Tinapon niya ito. Hindi ako makapaniwala. Tiyak na ito ay isang panaginip. Si Linwan ay nagmumurmur. Ang kanyang mga mata ay malabo. Si Guyan ay lumapit kay Linwan. Tumingin sa kanya mula sa itaas. Walang kahit isang pirasong awa sa kanyang mga mata. Linwan. Binigyan kita ng pagkakataon. Nais ko sanang, kung makakapagtrabaho ka ng maayos sa kumpanya, maaari kong ipagsawalang bahala ka. Ngunit hindi mo dapat ipakita ang iyong mapagmataas na ugali sa mga mahihirap. Dinala sa kumpanya ko. Pinagtitripan ang mga empleyado ko. Tumingin si Guyan sa direktor ng EUC. Suriin kung paano siya nakapasok. Ang direktor ng EUC ay basang-basa na ng pawis. Agad na naglabas ng datos mula sa tablet. Ang sagot ng binata ay dumaan sa espesyal na daan. Ang nagrekomenda ay si Zhao Kuo. Hindi dumaan sa formal na interview. Zhao Kuo. Ipinapasok na niya ang kamay niya sa kumpanya ko. Magaling. Ihatid ang utos ko. Una, si Linwan ay gumamit ng hindi tamang paraan para makapasok sa trabaho. At habang nagtatrabaho, ininsulto ang mga nasasakupan. Inabuso ang kapangyarihan. Maari siyang tanggalin at ipagbawal sa buong industriya. Gagawin kong walang kahit anong kumpanya sa Jiangsheng. Na mangahas na kumuha sa kanya.
Pangalawa, suriin kung sino ang nag-apruba sa kanyang pagpasok. Sino mang tao iyon, ay dapat tanggalin, at mananagot sa batas. Pangatlo, ang mga dokumentong itinapon niya kanina. Kainin mo na. Kung hindi mo makakain, huwag kang aalis. Tumingin si Guyan sa si Linwan na takot na takot na. Agad na sumugod ang ilang mga bodyguard at niyakap si Linwan. Huwag, Ginoo Gu. Nagkamali ako, sa 3 taon nating pagmamahalan, patawarin mo na ako. Pakiusap, patawarin mo na ako. Umiiyak si Linwan na para bang punit ang puso. Ang make-up niya ay parang isang payaso. Talagang mahal kita. Nadaya ako ng cute na si Zhao ko. Gusto kong bumalik sa tabi mo. Handa rin akong makitira sa basement mo. Umupo si Guyan. Tumingin kay Linwan na may pangit na mukha at mahinang nagsalita. Sayang, hanggang ngayon hindi na ako nakatira sa basement. At hindi ka pa nga karapat dapat na mag-alok ng sapatos ko sa akin. Tumayo si Guyan. Kinuha ang disinfectant wipe na ibinigay ni Wang at pinunasan ang kamay niya. Parang nakadikit siya sa isang maruming bagay. Itinapon ni Guyan ang basang panyo. Nagniningning sa mata niya ang isang mga ngaso. Sa liwanag ng isang biktima. Dahil gustong-gusto ni Zhao Kuo ang mga koneksyon. Hayaan kong ipakita sa kanya kung ano ang tunay na network ng koneksyon. Gusto kong ipasikat ang pamilya Zhao sa loob ng 1 linggo mula sa Jiangsheng. Mula sa Junlin International. Pumasok si Guyan sa may batch na nakaparada sa harap. Kahit nakakasira lang niya ng dangal ni Linwan. Hindi siya nakaramdam ng labis na kasiyahan. Sobrang mahina ang kalaban sa antas na ito. Mahina na para isipin niyang walang kwenta. Ang kanyang layunin ay si Zhao Jiang na palihim na may mga gawain sa likod. Katatanggap lang ng balita ng Young Master na si Zhao Kuo ay abala sa paghahanap ng koneksyon upang i-freeze ang iyong account. Naghanap siya ng mga koneksyon sa kapangyarihan at nakipag-ugnayan din sa ilang mga ikalawang henerasyon sa kabisera. Talagang matibay iyon. Ipinagbabawal ang aking account. Hindi niya alam ang firewall ng Swiss Bank. Nasa antas ba ito ng Pentagon? Ngunit tila kamakailan ay nakipag-ugnayan ang pamilya Zhao sa isang malaking tao. Ayon sa ulat ng Night Intelligence Group, kamakailan ay madalas na nakikipag-ugnayan si Zhao Gang sa mga tao mula sa pamilyang Xiao sa kabisera. Maseryoso ang itsura ni Fubo. Isa ang Xiao family sa 4 na pinakamalalaking angkan sa Beijing. Malakas ang kanilang kapangyarihan. Kung sakaling maging tagasunod lang ang Zhao family sa Xiao family, maaaring maging mas mahirap silang labanan. Xiao family. Sa global na plano ng Story Corporation, ang Xiao family sa Beijing ay parang isang malaking langgam lang. Pero sa loob ng bansa, talagang may kakayahan ang Xiao family. Mukhang gusto ni Zhao family na maghanap ng matibay na suporta para mapigilan siya. Itong taong bigla na lang sumikat. Ngumiti si Guyan. Ang interesante. Dahil gusto niyang maglaro ng malaki, sasamahan ko siya sa laro. Tumulong si Fubo na mag-ayos ng isang tao para sa akin. Ang pinakamalaking utang ng Zhao family. At siya rin ang kalaban ni Zhao Gang, si Wang Tianhai mula sa Tianhai Group. Sa gabing iyon, sa pinakalihim na pribadong club sa Jiangsheng, Yanyuxuan, naupo si Wang Tianhai sa private room. Medyo hindi mapakali. Bigla siyang nakatanggap ng isang misteryosong tawag ngayong araw. Sinasabing may magbibigay sa kanya ng malaking yaman. Nandito ang lokasyon. Ang Tinyuxuan ay isang miyembro. Kailangan ng 5 milyong bayad sa pagiging miyembro. Ang mga makakapag-ayos dito ay mga mayayaman o may mataas na katayuan. Nang bumukas ang pinto, pumasok si Guyan ng mag-isa. Nagbihis siya ng simpleng damit. Mukha siyang karaniwang binata sa kapitbahay. Ngunit ang kanyang mahinahon at tiwala sa sarili ay kapansin-pansin. Naging nag-aalala si Wang Tianhai na nanirahan sa Shanghai ng 30 taon. Dahil sa isang biglaang pangyayari. Naguguluhan si Wang Tianhai. Sino ka? Si Guyan ay umupo ng mag-isa at nagbuhos ng tsaa para sa sarili. Ibinigay sa iyo ang kayamanan. Masyadong malaki ang yabang ng kabataan. Alam mo ba kung sino ako? Kung hindi mo mababayaran ang utang sa bangko sa susunod na buwan, kailangan mong magdeklara ng bankruptcy at tumalon mula sa taas. Tahimik ang tono ni Guyan. Ngunit bawat salita ay mailalim. Nagbago ang mukha ni Wang Tianhai. Paano mo nalaman, ikaw ba ay ipinadala ni Zhao Gang para insultuhin ako? Kumuha si Guyan ng tseke mula sa kanyang bulsa. Ipinasa kay Wang Tianhai. Ang kaaway ng kaaway ay kaibigan. Narito ang 1 bilyon. Tumingin si Wang Tianhai sa tseke na may iyong pangalan. Nanginig ang kanyang kamay. Nagtalsikan ang tubig mula sa tasa. 1 bilyon, sapat na ito para muling bumangon siya. Kahit nabaliktarin ang sitwasyon laban sa pamilyang Zhao. Nag-aalala na tanong ni Wang Tianhai. Ano ang gusto mo? Walang libreng tanghalian sa mundo. Gusto kong gawin mo ang isang bagay sa pagtitipon ng mga materyales sa loob ng 3 araw. Gumawa ka ng isang bagay. Lahat ng lakas ay itutok sa pamilya Zhao. Ipresyo ang mga ito sa ibaba ng halaga. Ano man ang pagkatalo, ako ang bahala. Gusto kong hindi makakuha ang Zhao family ng kahit anong order. Lahat ng ilang bilyong materyales na nakaipon sa kanilang kamay. Lahat ay nasira sa warehouse. Huminga ng malalim si Wang Tianhai. Para silang gagawin ang Zhao family. At gamit pa ang ganitong kalupit na 1,000. Sa sobrang delikadong paraan na nagdudulot ng 800 na pinsala sa sarili, paano? Hindi matakot, hindi matakot, hindi matakot. Bakit hindi ka matatakot? Si Zhao Gang, ang cute na iyon, matagal nang gustong saktan ako. Dahil may mga taong tutulong. Handa akong ipagsapalaran ang buhay ko. Kailangan kong makuha ang 1 piraso ng laman niya. Tumayo si Guyan.
Tandaan, ito ay unang hakbang pa lamang. Mas magandang palabas ang darating pa. Matapos umalis ni Guyan, tumingin si Wang Tianha isa't seke. Matagal siyang hindi mapalagay. Hindi niya alam kung sino ang batang ito. Pero alam niya na magbabago ang langit sa Jiangcheng. Sa oras na ito, sa villa ng Zhao, nakatukod si Zhao ko sa lupa. Galit na kinutya siya ng kanyang ama, si Raulo. Ikaw, anak ng masamang kapalaran. Sino ba talaga si Guyan? Kahit si Li Bansheng, lumuhod sa kanya. Bakit pa sa kanya ka napahamak? Bakit pa naman sa ganitong Diyos-Diyosan? Hindi ko rin alam ah. Si Zhao ko, nakasimangot. Dati, isa lang siyang delivery boy. Sino ang nakakaalam kung nanalo siya sa loto? Si Zhao Gang ay sobrang inis at nag-rolling eyes. Ang loto ay kayang bilhin ang Empire Hotel. Kaya niyang makuha ang black card. May isip ka ba? Ano na ang gagawin ngayon? Ano pa bang magagawa? Ngayon, na-offend na siya. Walang silbi ang pagmamakaawa. Kailangan muna nating umatake ng maaga. Nakausap ko na ang ikatlong anak ni Xiao sa Beijing. Bukas darating siya sa Jiangsheng. Kung willing si Xiao na tumulong sa amin. Kahit nasubukan ni Guyan, kailangan pa rin ni Jianglong na magpakumbaba. Napatingin si Zhao na may ningning sa mata. Talagang handang tumulong ang pamilya Xiao sa atin. Dahil iyon sa nangako akong ibigay ang 3% ng bahagi ng kumpanya. Bilang regalo kay Xiao sa ating pagkikita. Ito ay dahil sa'yo, cute na cute ka. Pero basta't makatawid tayo sa pagsubok na ito. Kapag si Xiao na ang kumilos para ayusin ang batang iyon. Ang kanyang hotel. Sa huli, ang kanyang pera ay magiging atin din. Nang sabihin ito, nagkatitigan ang mag-ama. Pareho silang nagpakita ng mapagsamantala at mapanlinlang ng ngiti. Hindi nila alam na isang malaking lambat ay tahimik na nakabukas sa itaas ng kanilang mga ulo. At ang taong nag-ipon ng lambat ay kasalukuyang nakatayo sa pinakamataas na bahagi ng lungsod. Tinutokso silang parang dalawang tupa na handang katayin. Maagang umaga sa Jiangsheng. Naupo si Guyan sa terasa sa tuktok ng Yunding Tiangong. Habang kumakain ng agahan, may nakahain na isang pirasong delikadong eggs Benedict at isang baso ng bagong huling kape na Blue Mountain. Nakatayo si Fubo sa tabi. Hawak ang encrypted satellite phone. May nahuli na ang batang prinsipe. Nandyan na ang mga tao ng Economic Investigation Team sa ibaba. Ang namumuno ay si Vice Kapitan Liu Meng. Pinuto ni Guyan ang malambot na itlog. Tumingin habang dahan-dahang umaagos ang gintong likido ng itlog. Mukhang kalmado siya, parang nakikinig sa ulat ng panahon. Ano ang dahilan? Dahil sa malaking pondo ng hindi tiyak na pinagmulan. At mga transaksyong pandaigdig. Tumawa si Tio Fu ng malamig, na may bahagyang hindi madaling mapansin na kahulugan. Sinubukan ng pamilya Zhao ang kanilang swerte sa pagkakataong ito. Hindi lamang ginamit ang koneksyon kay Liu Meng, kundi nag-imbento rin ng isang peking offshore account mo sa ibang bansa, na may mga transaksyon. Sa loob ng 48 oras, isinubo ni Guyan ang isang piraso ng protina. Dahan-dahan kumain. Para mapalakas ang presensya ni Zhao sa media. Para mapalabo ang aking pangalan. At saka ipasara ng bangko ang aking mga ari-arian. Hanggang sa mapilitan akong sumuko. Maganda ang plano niya. Kailangan pa ba ng matandang alipin na gamitin ang card na iyon? Isang tawag lang. Kailangan talagang tanggalin ang balat ni Liu Meng. Nakita sa mga mata ni Fubo ang galit. Pinunasan ni Guyan ang kanyang bibig. Tumayo siya at nagsasalita. Ang dalawang mabigat na pintuan ng kahoy na pula ng kwarto ay biglang tinamaan ng malakas. Buksan ang pinto, Tito, may kaso kami. Nasa sala ang matabang tao. Pinapahid ang antigong gitara na binili kahapon. Nakarinig ng ingay. Nabigla at napatakbo ang kamay. Kuya yan, may masama tayong balita. Puno ng mga tito sa labas. Sabi nila, hulihin ka raw. Pinatpat ni Guyan ang balikat ng mataba. Tahimik si Dawei. Tandaan mo, anuman ang mangyari. Hindi ako magsasalita. Huwag kang gagalaw. Sinigurado ng mga tao na pumasok ang pinto. 5-6 na nakasuot ng uniforme ang pumasok. Ang isa sa kanila ay may mukha na puno ng laman. Na may mabangis na tingin. Siya nga si Liu Meng. Sino si Guyan? Biglang sigaw ni Liu Meng. Nakahanda na ang kamay sa holster niya. Dahan-dahang pumasok si Guyan sa sala mula sa terrace. Nakatingin ang kamay sa bulsa. Tinatanaw ang mga hindi inaasahang bisita. Sa huli, nakatutok ang tingin kay Liu Meng. Anong kailangan ninyo? May nag-ulat na ikaw ay sangkot sa malaki at seryosong krimen sa ekonomiya. Sumama ka sa amin. Si Liu Meng, walang salita. Kinuha ang mga kamay ng paltos at gustong ikadena si Guyan. Nainis ang mataba. Sumugod at humarang kay Guyan. Sandali, may ebidensya ba kayo? Bakit kayo huli ng walang dahilan? Alam mo ba kung sino siya? Umalis ka dyan, nakikialam sa trabaho. Kasama ka pang arestuhin. Biglang itulak ni Liu Meng yung mataba. Nabuwal yung mataba at tumama sa sulok ng sofa. Napangiwi sa sakit. Medyo naglamig ang tingin ni Guyan. Biglang sumiklab yung kapangyarihan niya bilang nakataas ang posisyon. Kahit si Kuya Liu Meng ay nanginig ang puso. Si Guyan ay yumuko. Sa malamig na tono. Ako na ang magdadala ng mga kamay cuffs. Pero tandaan mo. Madaling isuot ang mga kamay cuffs. Pero hindi na ganoon kasimple ang tanggalin. Si Guyan ay yumuko muli. Malamig ang tono. Nagtaka si Liu Meng. Agad siyang nagalit, walang masyadong usapan. Dalhin siya. Ang balita tungkol sa pagdadala kay Guyan ay kumalat na parang may mga pakpak. Sa loob ng 1 oras sa mataas na lipunan ng Jiangsheng. Sa loob ng villa ng pamilya Zhao, nagdiwang ang lahat. Hahaha, tatay. Talagang napakagaling ng galaw mo. Tumingin si Zhao ko sa kanyang telepono.
Sa isang nakuhang litrato ni Guyan na inaalalayan papuntang sasakyan ng pulis. Halos tumulo na ang kanyang luha sa kakatawa. Sabi ko na nga ba, tiyak na hindi tama ang pinagkukunan ng pera ng batang iyon. Ngayon, wala na siyang kita. Basta't nakapasok na siya sa kulungan. Kahit hindi pa, matutuklap pa rin ang balat. Nakaupo si Zhaogang sa maharlikang upuan. May dalang 2 walnut sa kamay. Punong-puno ng matalim na pag-iisip at pagtatagumpay ang mukha niya. Makipag-away sa akin. Mas bata pa siya. Kaya ang mga ari-arian niya. Naupo si Lin Wan sa tabi. Nagniningning na may kasakiman sa kanyang mga mata. Nang siya ay tanggalin kahapon. Parang isang asong nawalan ng tahanan. Na tumakbo pabalik sa Zhao para humingi ng tulong. Ngayon na nakita niyang bumagsak si Guyan. Mas excited siya kaysa sinuman. Huwag mag-alala, basta't mapatunayan ang kanyang mga kasalanan. Ang pera sa kanyang hotel, sasakyan at account. Lahat ay kailangang ipasara at kunin. Mumisi si Zhaogang nang may masamang pakiramdam. Pagdating ng panahon, gagamitin natin ang koneksyon ni Xiao Xiao para mapatakbo ito. Sa pamamagitan ng pagbebenta sa mababang presyo, ang yaman na ito na 1 bilyong yaman ay magiging sa amin na Zhao. Ang galing, Guyan. Ito ang magiging resulta ng pagpapahiya sa akin. Paglabas mo, magiging pulubi ka na. Tingnan natin kung magyayabang ka pa. Nanginginig si Lin Wan sa sobrang emosyon. Sa mga sandaling iyon, mabilis na pumasok ang mayordoma. Ginoo, binata. Dumating na si Yang Master Xiao. Nasa harap na ng gate ang convoy. Biglang tumayo si Zhaogang nang marinig ito. Mabilis. Sumama ka sa akin para salubungin. Ito ay tunay na dragon mula sa kabisera. Ito ang huling barahan ng ating pamilya Zhao para makabangon. Interrogation room ng Public Security Bureau ng Jiangsheng. Walang bintana dito. Isang nakakasilaw na incandescent light lang ang nakasabit sa itaas. Direktang tumama ang matinding liwanag sa mukha ni Guyan. Nakaupo si Guyan sa isang bakal na upuan. Nakakadena ang kanyang mga kamay sa mesa. Pero hindi siya nagpanik tulad ng karaniwang suspect. Sa halip, nakapikit siya. Parang nagpapahinga lang. Na parang nagsasara ng mata para magpahinga. Malaking bungkos ng mga dokumento ang bumagsak sa mesa. Sumigaw ng mahigpit si Guyan. Huwag kang magpanggap. Maging tapat ka. Saan galing ang 1 bilyong iyon sa iyong account? Sino ang nag-utos sa iyo na kumita? Sino ang iyong superior? Dahan-dahang binuksan ni Guyan ang kanyang mga mata. Nasanay sa matinding liwanag, sinabi niya ng bahagya. Naghuhugas ako, yan ang aking allowance sa labanan. Naghuhugas ako, yan ang akin. Sinasabi kong yan ang aking allowance, naniniwala ka ba? Nag-aaksaya ng pera. Akala mo sino ka? Prinsipe ng langis mula sa gitnang silangan. Sinasabi ko sa'yo. Huwag mong isipin na dahil nanahimik ka, wala nang mangyayari. Mayroon na kaming matibay na ebidensya. Isa lang ang daan mo, aminin mo na lang ang lahat. Ngumiti si Guyan. Tiningnan ni Guyan na parang tanga ang kausap niya. Ang tinatawag mong ebidensya ay yung peking record na binigay sa'yo ni Zhaogang. Liu, dapat ginagamit mo ang utak mo. Hindi mo ba sinuri? Kung saan galing ang klase ng black card ko? Naramdaman ni Liu Meng ang kaba sa dibdib. Sa totoo lang, nakakapagtaka rin siya. Kung totoong kumikita siya, bakit ang taas ng tingin niya? Yung mabigat na bakal na pinto ng silid ng pagtatanong. Hinawi ng marahan mula sa labas. Galit na bumaling si Liu Meng. Sino ang pumapasok dito? Hindi mo ba nakikita na umiilag ako? Ngunit nang makita niyang malinaw kung sino ang nasa pintuan, ang martilyo sa kanyang kamay ay nahulog at tumama sa sarili niyang paa. Napahiyaw siya sa sakit. May isang matandang lalaki na nakasuot ng Zongshan suit sa pintuan. Bagaman puti na ang kanyang buhok, tuwid pa rin ang kanyang tindig. Nagmumula sa kanya ang isang otoridad na tila matagal nang nakaupo sa mataas na posisyon. At sa likod ng matandang ito, nandoon ang direktor at politikal na komisyoner ng Jiangsheng City Bureau. Nakatayo siya na may pawis sa mukha, nakayuko at sumasabay. Hindi tumingin ang matanda sa tulisan. Sa halip, tumingin siya sa ibabaw nito. Nakatutok ang kanyang tingin kay Guyan na nakaposa sa bakal na upuan. Sa susunod na segundo, mabilis na lumapit ang matanda. Hindi pinapansin ang lahat. Diretsyong nagpatira pa ng isang tuhod. Matandang ministro na si Xiao Tianhe, dumating na mahuli ang pagbibigay ng utos. Pakiusap, ang prinsipe ay patawa ng parusa. Ang isang sigaw na parang kulog ay sumabog. Nabigla ang mga tuhod ng direktor. Halos mahulog sa lupa. Si Liu Meng ay mas lalo pang natakot at nanginig sa takot. Kalimutan na ang matinding sakit sa mga paa. Si Xiao Tian at ang kasalukuyang pinuno ng Pamilya Xiao, isa sa 4 na malaking pamilya sa kabisera, na madalas lumalabas sa mga balita, ay lumuhod para sa pera. At tinawag na batang Panginoon. Tumingin si Guyan sa nakaluhod na si Xiao Tian. At sa wakas ay nagpakita ng kaunting ngiti ng kasiyahan sa kanyang mukha. Lolo Xiao, ang apo mong walang silbi, ay talagang mayabang sa Jiangsheng kamakailan. Nanginig si Xiao Tian. Dumadaloy ang malamig na pawis sa kanyang noo. Mahal na Ginoo, huwag magalit. Hindi ko na ituwid ang aking tungkulin. Kung ang batang iyon ay mangahas na saktan ang mahal na Ginoo, ako mismo ang magwawasak sa kanya. Bumalik tayo 1 oras na ang nakalipas. Sa harap ng bahay ng pamilya Zhao, naka-red carpet, 2 hanay ng mga bodyguard ang nakatayo. Isang Rolls Royce na may plakang Jing-E 88,888 ay dahan-dahang huminto. Bumukas ang pinto ng sasakyan. Isang taong nakasuot ng kulay abong casual na suit. Isang batang lalaki na may salamin na may gintong frame ang bumaba. Mukha siyang maayos. Ngunit sa kanyang mga mata ay mayroong kayabangan na tila walang pakialam sa lahat. Ito ang ikatlong anak ng pamilya Xiao, si Xiao Chen. Si Zhaogang ay kasama sina Zhao Kuo at Lin Wan. Nagmamadali silang lumapit na parang nagmamakaawa. Ang kanilang mga mukha ay nakangiti na parang mga bulaklak na mumurang chrysanthemum.
Xiao Xiao, welcome, welcome. Maaari kang dumalo. Talaga namang nagdudulot ito ng karangalan sa amin, ang pamilya Zhao. Pinagkukulungan ni Xiao Chen ang ilong niya gamit ang panyo. Parang hindi siya masaya sa hangin dito. Huwag na nating magpasikat pa. Dumating ako ngayon para lang mag-inspeksyon sa mga investment ng pamilya sa Timog. Narinig ko na may isang walang muwang na bata dito sa inyo. Na naglakas loob na galawin ang aso ng pamilya Xiao, kahit na tinatawag na aso. Ngunit si Zhao Gang ay tila nagagalak. Siya nga iyon. Si Guyan. Ngunit huwag kayong mag-alala. Nasa presinto na siya. Basta't sabihin niyo lang. Papalabasin ko siyang umamin. Mabilis ang kanyang trabaho. Tumango si Xiao Chen na kontento. Sige, dalhin mo ako sa presinto para makita. Gusto kong makita. Anong klaseng tao ang mga ngahas dito? Saktong-sakto, kailangan ko rin ng kaunting aliw. Nang marinig ito ni Zhao Kuo, agad siyang tumalon sa saya. Pagkalipas ng ilang sandali, siguradong napagpalo na si Guyan ng kalahating beses. Saktong-sakto para maging target mo at mag-practice. Maraming tao ang nagmamadaling pumunta sa pulisya ng lungsod. Sa daan, si Zhao Kuo at Lin Wan ay walang tigil na pinapaniwalaan si Xiao Chen sa mga kasalanan ni Guyan, na inilalarawan siya bilang isang tao na hindi lang masyadong mahilig sa pera at babae, kundi napaka-arugante at mapang-api rin. Si Xiao Chen ay patuloy na nagtatawa ng malamig. Sa kanyang isipan, hinatulan na niya si Guyan ng kamatayan. Sa loob ng tanggapan ng lungsod, nang pumasok si Xiao Chen kasama ang mga anak ni Zhao sa bulwagan. Ngunit napansin na may kakaibang atmosfera. Ang karaniwang maingay na opisina, ngayon ay tahimik na tahimik. Lahat ng pulis ay nakatayo sa magkabilang gilid ng pasilyo, na may seryosong ekspresyon, parang naghihintay ng isang mahalagang tao. Uy, maganda ang pagkakaayos ni Liu Ming ah. Akala ni Zhao Gang ito ay para sa pagtanggap kay Xiao Chen. Mas higit pang kasiyahan. Ginoong Xiao, tingnan ninyo. Ito ang aming kahusayan sa Jiangsheng. Hindi alam ni Xiao Chen kung maaari. Hawak ang mga kamay, pumasok siya. Nakarating sa dulo ng pasilyo ng silid ng interogasyon. Nakita ni Zhao Gang na nakasara ang pinto. Walang gwardiya sa pintuan. Nandyan si Xiao Ren sa loob. Lumapit si Zhao Gang. Biglang itinulak ang pinto. Nandito si Liu Dui, si Xiao Ren ay nag-iinspeksyon ng trabaho. Nakuha na ba ang cute na iyon? Huminto ang kanyang boses. Dahil nakita niya ang isang eksenang nagwasak sa kanyang pananaw sa mundo. Sa loob ng interrogation room, dapat sana ay nagmamalaki si Liu Tang. Ngunit sa mga sandaling ito, siya ay nakaluhod sa sulok, nanginginig. Samantalang si Guyan na nakabihag sa upuan, ay naalis na ang mga posa sa kanyang mga kamay. Isang matandang lalaki na nakasuot ng Zongshan suit ay nakababa, na maingat na gumagamit ng basang tuwalya, upang punasan ang mga pulang marka sa pulso ni Guyan. Ang likod ng matandang lalaki, sobrang pamilyar ni Xiao Chen. Iyan ang kanyang lolo, puno ng pamilya ng Xiao, si Xiao Tianhe. Lolo. Nakatayo si Xiao Chen sa pintuan. Inalis ang salamin. Masigasig na pinisil ang kanyang mga mata. Akala niya ay may nakikita siyang ilusyon. Si Xiao Tianhe ay humarap. Sa oras na ito, wala na siyang pakialam sa pagiging mapagpakumbaba kay Guyanshi. Punong-puno ng galit ang mukha niya. Mahal kong maliit, nakakalusot ka pa rin dito. Si Xiao Tian roared. Kinuha ang paperweight sa mesa. Nang hindi alintana ang kanyang pagtanda, matapang na mabilis na nilakad papunta kay Xiao Chen. Lolo, anong ginagawa mo? Ako si Chener. Nataranta si Xiao Chen. Biglang itinulak ni Xiao Tian si Xiao Chen. Nakatumba siya sa lupa. At pagkatapos, ang papel na pangpigil sa hangin ay malakas na nahulog sa sahig sa tabi ni Xiao Chen. Mga piraso na nagkalat. Itinuro ni Xiao Tianhe si Guyan na nakaupo pa rin sa upuan, na umiinom ng tsaa. Nang nanginginig ang daliri, iyan si Gu Xiao. Siya ang tagapagligtas ng pamilya Xiao. Siya ang simbolo ng kontrol sa ekonomiya ng mundo. Ikaw, hindi marunong magpahalaga sa iyong lahi. Nagkaroon ng lakas ng loob na tulungan ang iba laban kay Gu Xiao. Sina Zhao Gang, Zhao Kuo at Lin Wan. Sa sandaling ito, para silang tinamaan ng kidlat, ang tagapagligtas ng pamilya Xiao. Ang taong sumasagisag sa pandaigdigang ekonomiya. Itong mga salitang ito, parang kulog na sumabog sa kanilang isipan. Akala nila noon si Guyan ay isang biglang yaman lamang. Ngunit ngayon kahit ang pinuno ng 4 na pangunahing pamilya sa kabisera, kailangan ng yumuko at umamin ng pagkakamali. Ito ay hindi na basta natapakan ang bakal. Ito ay nakatagpo na ng nakamamatay na panganib. Ginoong Gu. Si Xiao Chen ay humahawak sa kanyang tiyan, na may mukhang labis na naguguluhan na nakatingin kay Guyan. Sa wakas ay naalala niya, totoo ngang nakatala sa pangunahing lihim na aklat ng pamilya. Ang dahilan kung bakit umunlad ang pamilya Xiao, ay dahil sa isang kwento mula 100 taon na ang nakalipas, na nakasandal sa isang misteryosong pamilya ng mga tagapagtaguyod. At ang simbolo ng pamilya sa kwento ay ang 5 tapak na gintong ahas. Nang matapos, si Xiao Cheng ay napakabilis kumilos. Bigla siyang bumangon ng matulin. Mabilis na lumapit sa harap ni Guyan. Biglang lumuhod. Gu Xiao, ako'y bulag. Nabulag ako ng mantika. Ako'y cute. Pakiusap, patawarin mo ako. Pakiusap, isaalang-alang mo ang katapatan ng aking lolo. Patawarin mo na ang pamilyang Xiao. Ibinaba ni Guyan ang tasa ng tsaa. Dahan-dahang tumayo. Hindi niya pinansin si Xiao Chen na nakaluhod sa sahig. Napaulit-ulit na humihingi ng tawad. Lumapit si Guyan sa mga ama at anak ng Zhao na labis na natatakot. Si Zhao Gang ay nanginginig na parang butil ng bigas. Si Zhao Kuo ay halos mawalan ng malay. Si Lin Wan ay nakatago sa sulok ng pader. Nakahawak sa mukha gamit ang 2 kamay.
Talagang hindi makatingin kay Guyan. Zhaogang, sinabi mo kanina na ipapaupo mo ako hanggang sa maubos ang aking pasensya. Napakamahinang boses ni Guyan. Ngunit sa tahimik na silid ng interogasyon, parang kulog na sumasabog ang ingay. Hindi ko kaya. Ginoo Gu, Lolo Gu. Nabulaan ako ng taba ng baboy sa ulo ko. Ako si Zhaogang, pilit na nagmamakaawa at humihingi ng tawad. Nakatukod ang noo sa semento. Nanginginig sa pawis. At ikaw pa. Lin Wan. Nakatingin si Guyan sa babaeng iyon. Sinasabi mong ito ang resulta ng pagpapahiya sa iyo. Nakanginig ang buong katawan ni Lin Wan. Itinaas niya ang ulo, ang mukha niya, na dati pino at maganda. Ngayon ay puno ng takot at luha. Guyan, pakiusap, wag nang. Pinuto ni Guyan ang kanyang sinasabi. Lumiko si Guyan. Saksiyaw Tian at dandan at nagsalita. Ginoong Xiao. Masyadong maingay dito, linisin mo ito. CJ. May isang matinding tingin si Xiao Tian. Ipinakita niya ang kamay sa mga gwardiya sa labas. Dalhin niyo ang 3 tao mula sa pamilya Zhao. Huwag niyong tungisan ang mata ng Ginoong Gu. Ipaalam din sa iba. Makipagtulungan ng buong puso sa susunod na hakbang ni Gu Xiao. Hindi na kailangang manatili ang Zhao family. Sa gitna ng mga pakiusap, si Zhaogang, Zhao Kuo at Lin Wan ay pilit na dinala ng mga bodyguard. Ang naghihintay sa kanila ay malalim na kawalan ng pag-asa. Lumabas si Guyan mula sa silid ng pagtatanong. Naghihintay si Pangit nang may pagkabalisa sa pintuan. Nang makita si Guyan na ligtas at walang masamang nangyari, excited na naglakad papalapit. Binigyan siya ng isang malaking yakap. Yanje, alam kong okay ka lang. Nakatakot ka sa akin. Gumuhit si Guyan sa likod ng mataba. Ngumiti. Ayos na. Pero, hindi pa tapos ang laro. Tumingala si Guyan sa langit. Naging sobrang matalas ang kanyang tingin. Kanina ay pampagana lang ito. Ngayon ay oras na para sa pangunahing ulam. Pumunta sa palitan. Gusto kong mawala ang huling bakas ng pamilya Zhao sa mundong ito, na kanilang naranasan. Ganap na burahin. Ang Jiangxing Stock Exchange ay sumisigaw. Narito ang larangan ng salapi. Walang katapusang pagtalo ng mga pulang at berdeng numero. Nagtutukoy sa kapalaran ng milyon-milyong tao. Sa oras na ito, may natitirang 2 oras bago magsara ang merkado. Nakasalampak si Guyan sa upuan ng pamumuno. Sa harap niya ay isang buong pader ng mga display screen. Nakapuno ang itaas ng mga chart ng E-line. Sa likod niya, mula sa Wall Street, agad na ipinadala. 30 mga nangungunang trader. At si Wang Tianhai na pawis na pawis. Ulat mula sa Fuguhui. Ang Zhao's building material sa ilalim ng Zhao family. Kasalukuyang presyo ng stock ay 28.5. Ang kasalukuyang presyo ng stock ay 28.5. Taon 3.25. Ang market value ay humigit kumulang 50 bilyon 3. Taon 3.23. Dahil sa balita na papasok ang pamilya Xiao sa pagbili ng shares. Kanina umaga, umabot pa ito sa limitasyon ng pagtaas. Si Guyan ay ngumiti ng malamig. Ang pagtaas na iyon ay huli na, isang huling pagsikat ng araw. Tumingin siya sa oras. 1:30 ng hapon. Dahan-dahan na tinapik ni Guyan ang mesa. Simulan na ang unang alon ng pagbebenta. Unahin nating basagin ang balangkas. Ang limitasyon ng pagtaas ay 30 na mga trader ang sabay-sabay na tumatype sa keyboard. Ang maayos na tunog ng pagtipa. Parang mga bala ng machine gun sa isang digmaan. Sa malaking screen, balangkas ng Zhao's building materials. 701.05 balangkas ng Zhao's building materials. 735.11.77.0.02. 600,223.62 isa biglang lumitaw ang isang tuwid na berding linya pababa 1625 1235 7 oras 12.30. 11.7 223.620 biglang lumitaw ang isang tuwid na berding linya pababa 257 at 6002765 35,765 11.777.220 biglang lumitaw ang isang tuwid na berding linya pababa 257,775 2% isa 00 biglang lumitaw ang isang tuwid na berding linya pababa 719,223.620 1,908.665 Malaking pagpapalit ng Lockstock Biological Science 257,223.620 1,906.665 6 orihinal na nag-frenzy ang bilyong kamay na bumibili sa limitasyon ng presyo. 1.3 siyam bumili ng 30, bumili ng maraming, bumili 1.5 bumili ng 3, bumili ng siyam, bumili ng 67, 67, bumili ng 06, bumili ng 70, bumili 1.0 bumili ng 7, dati ng sobrang tumaas na limit up na milyon-milyong buy order, bumili 307.4. 15,1 8 sa harap ng napakaraming sell order ni Guyan. 33.67 12 563 50 sa harap ng napakaraming sell order ni Guyan. 41.35 14 oras 55 minuto sa harap ng napakaraming sell order ni Guyan. 55,125 sa harap ng napakaraming sell order ni Guyan.
351336 biglang nawala at natupo. 3,456 biglang nawala at natupo. 28.5. 28.027. 5 minuto lamang. Bumagsak ng 5% ang presyo ng stock. Nagdulot ito ng takot sa merkado. Samantala, si Zhaogang ng Zhao Group ay kakalabas lang mula sa kulungan. Ngunit ito ay para makipagtulungan sa pinansyal na digmaan ni Guyan. Pansamantalang piyansa, hindi pa siya nakakahinga ng maayos. Nang biglang hinablot siya ng financial director. Boss Zhao, may masamang balita. May nag-iiyak na may masamang intensyon. Bumagsak ang presyo ng ating mga stock. Hindi na ininda ni Zhao ang sugat sa kanyang ulo. Tumakbo siya patungo sa computer. Tumingin sa bumagsak na linya ng Yi. Nanginig ang kanyang puso. Bilisan ang pagprotekta sa merkado. Gamitin ang lahat ng likidong pondo para itaas ang presyo ng stock. Basta't makatawid tayo sa araw na ito. Kahit na hindi na tayo pinapansin ng pamilyang Xiao, hindi tayo pwedeng bumagsak ng mag-isa. Sa oras na ito, may kaunting pag-asa pa si Zhaogang. Nais niyang mapanatili ang kumpanya dahil may pagkakataon pang makabawi. May pagkakataon pang makabawi. Sobrang pinagsikapan niyang ilagay ang huling 500 milyon sa account ng kumpanya. Sobrang pinagsikapan niyang ilagay ang huling 500 milyon sa account ng kumpanya. Lahat ay inilagak niya dito. Habang dumadating ang pondo, nagsimulang bumangon ang presyo ng mga stock. 23.3% nagsimula nang huminto ang pagbagsak ng presyo ng stock. Umakyat sa 25.77 1,670. Dahan-dahan itong umakyat pabalik sa 270,000. Naku, natakot ako. Pinunasan ni Zhaogang ang kanyang malamig na pawis. Mukhang hindi rin marami ang pondo ng kalaban. Gusto lang talaga nilang takutin tayo. Ngunit sa loob ng palitan, tumingin si Guyan sa bahagyang umakyat na kurba sa screen. May bahid ng maliit na dugo sa dulo ng labi. Nang akit ng kalaban na pumasok ng malalim. Lahat ng pondo ipinasok sa bitad. Ikaw na, Wang Tianhai, ang bahala. Matagal ko nang hinihintay ito. Ipadala mo na ang utos sa akin. Si Wang Tianhai na nakanganga sa tabi, nag-iinit ang ulo. Sigaw ng malakas. Susunod na segundo, isang malaking balita ang sumabog sa buong mundo ng pananalapi. Bigla ang pagsisiwalat ng Tianhai Group. Ang mga materyales sa konstruksyon ay matagal nang gumagamit ng mababang kalidad ng mga hilaw na materyales. Dahil dito, may mga seryosong issue sa kalidad ng proyekto. At may kalakip na detalyadong ulat ng pagsusuri at panloob ng mga account. Paglabas ng balitang ito, walang kaibahan sa isang bomba na itinapon sa kwento. Yung mga retail at institusyon na kanina ay nag-aalangan. Biglang nagpanik at nagkaubusan ng lakas. Lahat ng account ay agad-agad nagbura ng lahat ng hawak, walang iniintinding gastos. Maraming nagbentang order ang parang avalanche na sumabog. Sa oras na ito, binigyan ni Guyan ang ikalawang utos na isara ang operasyon. Lahat ng posisyon ay mag-short. Walang iniintinding gastos, ibagsak hanggang sa mapaalis sa merkado. Lahat ng 30 trader ay buong lakas na nakikipaglaban. Naiintindihan na hindi ito simpleng laban lamang, kundi isang pagsabog ng pondo na nagkakahalaga ng bilyon. 20.015. 735 ang presyo ng stock ng House Building Materials ay parang saradong saranggola. 735 oras 50 minuto ang presyo ng stock ng House Building Materials ay parang saradong saranggola 20. 25.30 10 oras 30 minuto. 20.000 ang presyo ng stock ng House Building Materials ay parang saradong saranggola 25.30 10 oras 30 minuto 22.00. 20.000 direktang bumabagsak 27.00 22.00 25.30 10 oras 30 minuto 22.34. Direktang bumabagsak yung 500 milyong pondo ni Zhaogang. Hindi man lang nag-splash. Agad na nawala. Paano nangyari ito? Tumingin si Zhaogang sa screen ng computer. Ang kanyang mga mata ay namumula. Ang buong katawan niya ay ginaw. Aking pera. Ang aking kumpanya. Ngunit hindi pa ito ang katapusan. Nagbigay si Fubo ng isang dokumento. Kumilos na ang bangko ng Zhao. Ang lahat ng utang ng pamilya Zhao ay inihayag na maagang magtatapos. Naka-freeze na ang lahat ng kanilang mga fixed asset ng bangko. At ang Bureau of Taxation ay pumasok na rin sa Zhao Group. At ang 30 supplier na dati nang nakipagtulungan sa pamilya Zhao. Sama-samang pagpunta para mangolekta ng utang. Nakikinig si Guyan sa mga ulat na ito. Walang emosyon sa mukha. Ito ang digmaan ng kapital. Kapag nagsimula ang avalanche, walang isang snowflake na walang sala. Pagkatapos ng 3:00 ng hapon, sarado ang merkado. Ang presyo ng stock ng House Building Materials ay nanatiling Japanese yens 2.8. Bumaba ng 70%. Tapos na si Zhao. Ang dating hindi matitinag na Zhao Group. Sa loob lang ng 2 oras, nabawasan ng 75% ang halaga sa merkado. Hindi na natira kahit isang sentimo. At may utang pang milyong-milyong piso. Sa daplin ng ilog sa gabi, ang araw ay parang dugo, na nagkulay ng pula sa ibabaw ng ilog. Sina Zhaogang, Zhao Kuo at Lin Wan ay labis na nahihirapan na nakaupo sa bench. Nakalock ang kanilang vilya, at ang kanilang sasakyan ay nahata. Pati ang mga branded na damit ay kinuha ng mga nagpapautang. Nakasuot na lamang ng lumang kamiseta at nanginginig. Si Lin Wan ay nakatingin sa ilog na may buhok na magulo at walang buhay ang mga mata. Kahapon lang, nasa gitna siya ng mga pangarap bilang isang mayamang misis. Nagtatawa pa siya sa kanyang ex na nagde-deliver ng pagkain. Ngunit ngayon, nagising na siya sa katotohanan. Ang matinding pagkakaiba ng katotohanan ay nagdulot sa kanya ng kawalang pag-asa at pagkabasag. Isang itim na may batch ang dahan-dahang huminto sa tabi ng kalsada. Bumaba ang bintana ng sasakyan. Ipinapakita ang malamig na mukha ni Guyan. Naupo ang chubby sa driver's seat.
Nakangiti habang tinitingnan ang tatlong tao na ito. Nang makita si Guyan, para bang nagwawala si Zhao Kuo at tumakbo papunta sa kanya. Nakatukod sa bintana ng sasakyan. Mali ako, Young Master Gu. Pakiusap, bigyan mo ako ng isang pagkakataon na mabuhay. Kahit nagawing aso kita, okay lang. May mga kamay at paa ako. Maaari kitang bantayan. Tinitingnan ang lalaking minsang nagbabayad ng pera para sa sarili niyang mukha. Walang anumang alon sa kanyang mga mata. Bilang aso, ang aso namin ay kumakain ng ilima na baka. Hindi mo kayang bilhin. Pagkatapos, inikot niya ang kanyang tingin sa nakatungtong na si Lin Wan sa likuran. Itinaas ni Lin Wan ang ulo niya. Nagliyab ang huling bahaghari ng pag-asa sa kanyang mata. Nais niyang hikayatin si Guyan gamit ang dati niyang nakakaawa na tingin. Pero nakalimutan niya na ngayon ay sobrang gulo na siya. Sabi nila mahilig ka raw sa pera. Kinuha ni Guyan ang isang barya. Maingat na pinukol ito. Ang barya ay gumuhit ng parabola sa hangin. Nahulog sa agos ng ilog. Bumaba ka at manghuli. Kung mahuli mo, iyon na iyon. Itaas ang bintana ng kotse, Guyansheng. Sinimulan ang may batch. Umalis ng mabilis. Naiwan ang usok at ang tatlong taong umiiyak sa kawalang pag-asa. Ano ang mangyayari sa grupo ni Anje sa hinaharap? Si Zhao Gang ay mahaharap sa mabigat na parusa dahil sa mga malubhang krimen sa negosyo. Malaki ang posibilidad na tuluyan siyang mapahamak. Isinara ni Guyan ang kanyang mga mata. Pagod na nakasandal sa likod ng upuan. Si Zhao Kuo ay may malaking utang. Kailangan niyang pumunta sa pinakamalayong pabrika para magtrabaho at magbayad ng utang. Mararanasan ang tunay na buhay sa ilalim. Tungkol kay Lin Wan, mabubuhay siya sa pinakamadilim na sulok ng lungsod. Nakatira siya roon. Habang pinapanood akong unti-unting umakyat, pinapanood ang mga bagay na dati niyang pagmamay-ari na napakaganda. Ang pagsisisi na ito ay mas masakit kaysa sa pagwasak sa kanya. Ito ang kanyang wakas. Pumasok ang sasakyan sa masiglang sentro ng lungsod. Ang mga ilaw ng neon ay sumasalamin sa mukha ni Guyan. Sa pagitan ng liwanag at anino, natapos na ang paghihiganti. Ngunit alam ni Guyan sa kanyang puso, na ito ay simula pa lamang. Ang kanyang dakilang imperyong pangkalakalan, ay ngayon lamang naglatag ng unang matibay na haligi. Sa malalim na taglagas ng Jiangsheng, may dala ng mga talim ang hangin. Para kay Lin Wan, ang taglagas na ito ay mas malamig ng 1,000 beses kaysa sa mga nakaraang taon. Sa ikatlong araw matapos bumagsak si Zhao Jia, siya ay pinalayas ng may-ari ng bahay mula sa mamahaling apartment na nasa TIF. Ang dahilan ay simple. Ang upa ay overdue na ng 1 linggo. At ang dating nagbayad para sa kanya, si Zhao Kuo. Sa mga sandaling ito ay nakasuot ng dilaw na vest at kumakain ng manto sa kulungan. Nagdragging siya ng 2 malaking maleta. Nakatayo sa matao at abalang kalye. Parang isang kaluluwang naiwang nag-iisa sa mundo. Si Lin Wan ay nanginginig na pinapakalma ang sarili na okay lang. Mayroon pa akong mga bag na ito. At mga alahas. Nasa 2 kahong ito. Ang lahat ng pag-aari niya sa 3 taong pagsusumikap. 10 Hermes at Chanel. At iba't ibang alahas na ibinigay ni Zhao Kuo. Kailangan lang itong ipagbili. Kung maibebenta ito, makakakuha siya ng ilang milyon. Sapat na ito para makapagsimula siya sa ibang lungsod. At muling simulan ang bagong buhay. Hinirapan niya ang isang taxi. Diretso sa pinakamalaking tindahan ng second-hand na mamahaling gamit sa Jiangsheng, Heng Milanzen. Agad niyang inilapag ang higit sa 10 bag. Nagsusumikap na magmukhang mayaman na babae na pagod na sa mga luma at mayabang na postura. Boss, ibebenta ko na lahat ng ito. Lahat ay bago. Nawawala na ang resibo. Pero maaari mong suriin ang produkto. Ang may-ari ng tindahan ay isang middle-aged na lalaki na may suot na reading glasses. Isinuot niya ang mga guwantes. Kinuha niya ang limited edition na Hermes Himalaya. Isang sulyap lang sa hardware ang ginawa niya. Agad siyang napakunot noo. Kinuha niya ang isang Chanel. Hinawakan niya ang balat nito. Sa huli, kinuha niya ang kwintas na Van Cleef & Arpels. Sinilip ito gamit ang magnifying glass. Pagkatapos ng 10 minuto, inalis ng boss ang salamin sa mata. Nagpakita siya ng bahagyang nakakatawang ngiti. Miss, pupunta ka ba dito para guluhin ang usapan? O para makuha ang atensyon ng iba? Naramdaman ni Lin Wan ang kaba sa dibdib niya. Anong ibig mong sabihin? Ito ay ibinigay sa akin ng anak ng Zhao Group na si Zhao Kuo. Paano ito magiging peke? Nakangiti ang boss, si Zhao Kuo. Nabankrupt na ang pamilya Zhao. Huwag mo akong takutin gamit siya. Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Ang mga bagay na ito sa mesa. Tanging itong na lumang bulsa ang totoo. Ngunit sobrang pangit ng kondisyon. Sakto lang na nagkakahalaga ito ng 2,000. Lahat ng iba ay peke. Super A na kopya. At mababang klase pa. Kahit ang mga metal na ukit ay baluktot. Parang may sumabog sa isip ni Lin Wan. May umuugong sa aking tainga. Imposible, talagang imposible. Nakasakay na ako sa sasakyang Ferrari na iyon. Paano niya ako maaring bigyan ng peking bag? Si Li Wan ay sumigaw. Tulad ng isang galit na babae, ibinuhos ang laman ng bag. Tingnan mo ang diamante na ito. Paano ito magiging peke? Iyan ay isang frosted diamond. 200 yuan bawat isa. Tama na, wag mo akong gawing palabas. Yung mga ganitong mayaman na gumagamit ng peking bag para sa mga materialista. Nakikita ko yan ng 800 beses sa isang taon. Kayo lang na mga mababaw ang paniniwala ang naniniwala dyan. Dalhin mo ang basura mo at umalis ka na. Huwag mo akong hadlangan sa negosyo. Yan Pin. Lahat ay mga handog sa salusalo. Si Lin Wan ay nalulumbay na lumabas ng tindahan. Mahigpit na yakap ang tanging tunay na iyon. Ngunit sira-sira ng LV bucket bag. Iyon ay 3 taon na ang nakalipas. Ang unang regalo sa kaarawan na ibinigay ni Guyan sa kanya. Noong panahong iyon, nagsimula pa lamang si Guyan na maghatid ng pagkain. Para makabili ng bag na ito, kumain ako ng instant noodles sa loob ng 3 buwan. Ngunit siya, para sa mga makislap na handog. Sadyang itinapon ang pinakamahalagang puso sa mundo.
Si Lin Wan ay nakaluhod sa gilid ng kalsada, umiiyak at tumatawa. Maraming tao ang tumingin sa kanya. Akala nila siya ay baliw. Sa mga sandaling iyon, may malaking isi-screen sa kabila ng kalsada. Biglang lumiwanag. Nagtatanghal ang screen ng balita mula sa Jiangsheng. Sa larawan, si Guyan ay nakasuot ng itim na handmade na suit. Nakatayo sa harap ng bagong pangalan na sentro ng kwento na matayog na gusali. Nakatayo sa likuran niya ang ilang mga pangunahing tao ng lungsod. At ang magalang na nakatayo na pinuno ng pamilyang Xiao mula sa Jingsheng, si Xiao Tianhe. Ngayon, opisyal na inihayag ng Gu Corporation na mamumuhunan ng 500 bilyong yuan para sa proyekto ng Jiangsheng Future City. Mamumuhunan ng 500 bilyong yuan sa graba upang bumuo ng yaman ng Jiangsheng. Lumapit ang kamera kay Guyan para sa isang close-up. Mukha pa rin siyang gwapo, ngunit sa kanyang mga mata ay may taglay na kapangyarihan, na hindi na tulad ng mahinahon na binatilyo noon. Guyan at Liwan ay nag-abot ng kamay. Nais na mahipo ang taong nasa screen, ngunit ang nararamdaman lang ay malamig na hangin. Sa ilalim ng malaking screen, isang may batch ang dahan-dahang dumaan. Sa loob, si Fubo ay nakaupo sa harap na upuan. Nang tahimik na nagsabi, "Maliit na Panginoon. Nakikita mo na ang babaeng iyon. Sa tabi ng daan. Mukhang kawawa." Lumiko si Guyan. Tumingin ng malamig sa salamin na may isang direksyon. Nakaupo sa gilid ng daan, umiiyak at naliligo sa ulan. Gabi na ba, ang boses ni Guyan ay walang emosyon. Noong una, nagdadala ako ng pagkain sa ulan habang mataas ang lagnat ko. Sakay siya sa kotse ni Zhaoje. Tawa ng masaya. Ang mundong ito ay may balanse. Kailangan ng bawat tao na harapin ang kanilang mga pinili. Walang pakialam sa kanya. Isang taong nabubuhay sa alaala at pagsisisi. Hindi siya karapat-dapat sa kahit isang segundo pang aking oras. Kamusta na ang sitwasyon sa taba? Si Wang, ang batang mayaman, ay puno ng sigla ngayon. Sa pamamagitan ng kabutihan, napapaniwala ang tao. Ipahanda niya ang hapunan ng dragon bukas gabi. Isa siya sa mga pangunahing tauhan. Ngumiti si Guyan ng bahagya. Sa labas ng bintana, matataas na gusali ang nakatayo. Nagniningning ang mga nyon. Matagal nang nakatuon ang kanyang tingin sa mas malayo. Nakatanglaw ang maliwanag na buwan. Imperial Hotel, mataas ang buwan. Jiangsheng Imperial Hotel. Ngayong gabi, magkakaroon dito ng isang walang kapantay na salu-salo. Kwento ng Dragon Feast. Hindi lamang ito isang pangkalakal na salu-salo, kundi isang muling pagsasaayos ng kapangyarihan. Buong Jiangnan Province, pati na ang mga nangungunang pamilya sa Beijing, Tianjin, Quanzhou at Pearl River Delta, ay ipinagmamalaki na makakuha ng isang tiket na may gintong dragon na tatak. Sa loob ng 5 kilometro mula sa hotel, ay ipinatupad ang pansamantalang kontrol sa trapiko. Tanging mga mamahaling sasakyan lamang ang pinapayagang dumaan. Ang pulang karpet ay nakalatag mula sa lobby ng hotel hanggang sa kanto. Sa magkabilang panig ay may daan-daang mga gwardiya na nakasuot ng itim na nagbabantay sa kaayusan. At mayroon pang 10 mga nangungunang media mula sa loob at labas ng bansa ang naglalabas ng kanilang mga kamera. Tingnan mo, iyon ang malaking dalaga ng pamilya Ie sa kabisera. Nandito rin siya. At narito rin ang pamilyang Chen mula sa Magic City. Diyos ko, ang impluensya ni Gu Xiao ay sobrang laki. Sino yon? Mukhang pamilyar. Aba, iyon ay si Dashai mula sa isang bansa. Ang mga mamamahayag ay abala sa pagkuha ng mga litrato. Sa pagitan ng mga flash ng ilaw, ang dilim ay naging sariling anyo. Sa labas ng pintuan ng hotel, isang babaeng may sira-sirang damit at magulong buhok ang sumusubok na makapasok sa tao. Papasukin niyo ako. Ako ang kasintahan ni Guyan. Ako ang magiging Gyangi. Gu, papasukin niyo ako. Si Lin Wan ay naguguluhan na sumisigaw. Sabi ng gwardiya, nagugutom na siya ng 2 araw. Nasa bingit na siya ng pagkabaliw. Masyado siyang matigas ang ulo. Naniniwala siyang kapag nakita niya si Guyan, tiyak na mahahabag ito sa kanya. Sa kabila ng lahat, minahal nila ang isa't isa noon. Full-face sa kabila ng lahat, minahal nila ang isa't isa noon. Maliit na mahal, lumayo ka na. Pinilit siyang itulak ng gwardiya sa lupa. Bumagsak si Lin Wan sa malamig na gilid ng pulang tapis. Nasugat ang palad niya. Dugo ang umaagos. Pero hindi pa nga nagsusuka para tingnan ang sarili. Tingnan mo ang itsura mong pulubi. Gusto mo pang maging ginang Gu. Maski ang aso ni Yang Master Gu mas maganda pa ang suot kaysa sayo. Sa mga sandaling iyon, isang mahabang Lincoln Navigator ang dahan-dahang huminto. Bumukas ang pinto ng kotse. Isang lalaking mataba at nakasuot ng custom na suit ang bumaba. Nakaayos ang kanyang buhok na nakatikas sa likod. Kahit medyo mataba pa rin siya, ngunit ang kumpiyansa at otoridad na kanyang aura ay nagpapakita na parang isang matagal nang nakikipagsapalaran na negosyante. Si Wang Dawei ay kasalukuyang ifi ng Goshi Group, na siyang namamahala sa Tianyu Construction, na may hawak na proyekto na nagkakahalaga ng bilyong-bilyong yuan. Napansin niya si Lin Wan sa lupa. Nakita rin siya ni Lin Wan, na may huling sinag ng liwanag sa kanyang mata. Pangit na si Dawei. Ako si Lin Wan. Ako ang iyong hipag. Dalhin mo ako sa loob. Gusto kong makita si Guyan. Tumigil si Wang Dawei. Nakatingin sa baba sa dating mataas na dalaga ng paaralan. Dati, hindi man lang siya tinitingnan ni Lin Wan. Minsan, naaasiwa pa siya sa amoy ng pawis niya. Hindi siya pinapayagang kumain sa mesa. Ngumiti si Wang Dawei. Ngumiti ng malamig. Itong tawag ni Lin Wan na sister-in-law. Karapat dapat ka bang tawaging mataba? Pakiusap, alam kong nagkamali ako. Tulungan mo ako. Si Lin Wan ay gumapang papalapit. Nais niyang hawakan ang kanyang pantalon. Si Wang Dawei ay umatras ng isang hakbang. Ipinagkait ang kanyang kamay. Si Wang Dawei ay kumuha ng isang bunto ng pera mula sa kanyang bulsa. Mga ilang libong piso. Ibinato niya ito sa harap ni Lin Wan. Sabi ni Kuya Yan, ayaw ka na niyang makita habang buhay.
Ito na ang huling awa niya sa'yo. Kunin mo ang pera, bumili ka ng tiket at umalis ka na sa Jiangsheng. Huwag ka nang magpakahiya dito. Pagkasabi nito, inayos ni Wang Dawei ang kanyang Amerikana. At tumalikod na pumasok sa marangyang pintuan ng hindi lumilingon. Tumingin si Lin Wan sa pera sa sahig. At muling tumingin sa pintuang malapit na malapit. Ngunit parang napakalayo tulad ng langit. Sa wakas ay tuluyan ng bumigay. Nakaiyak siya sa sahig. Ang kanyang iyak ay nalunod sa malambing na tunog ng mga musikero sa bulwagan ng salusalo. Walang nagtatanong. Sa bulwagan ng salusalo, buhok at damit na maganda. Mga baso't inumin na nag-aagawan. Nakatayo si Guyan sa ikalawang palapag ng bilog na terasa. Hawak ang isang baso ng champagne. Tumingin sa mga tao sa ibaba. Si Xiao Chaya ng pamilyang Xiao sa Beijing at ang mga pamilyang Ye at Chen ng Shanghai. Ang mga taong ito na kayang magdulot ng lindol sa mundo ng negosyo ay kasalukuyang nakatayo sa ibaba, na nakatingala sa kanya, naghihintay ng kanyang payo. Nandito na ang tamang oras, Ginoo. Mahinang paalala ni Fubo. Tumango si Guyan, at dahan-dahang lumakad patungo sa mikropono sa gitna ng terasa. Naging tahimik ang buong lugar. Kahit ang tunog ng karayom na nahulog sa lupa ay maririnig. Mga Ginoo at ginang, ang boses ni Guyan ay malinaw na umabot sa bawat sulok. Sa pamamagitan ng pinakamataas na kalidad ng audio equipment. Salamat sa inyong pagdalo. Mayroon lamang dalawang bagay na nais kong iparating sa inyo ngayon. Ipinakita ni Guyan ang isang daliri. Una, magpapahayag ako ng isang patakaran. Simula ngayon, sa negosyo sa Jiangnan Province, isa lang ang pwedeng magsalita. At iyon ay ang boses ng pamilya Gu. Ang sumunod sa akin ay yayaman. Ang tutol sa akin ay mapapahamak. Ang pamilya Zhao ang pinakamagandang halimbawa. Mapang-api at mayabang. Ngunit sa ilalim ng entablado, umuulan ng palakpakan. Sa harap ng ganap na lakas, ang kayabangan ay kapangyarihan. Tumingin si Guyan sa buong madla. Sa huli, tumigil ang kanyang tingin kay Wang Tianhai. At sa mga tao tulad ni Xiao Chayanhe. Hindi ako Guyan na mahilig kumain ng mag-isa. Ang kwento ay parang isang aircraft carrier na malapit ng maglayad. Ang layunin ay ang mga bituin at karagatan. Kung sino man sa inyo ang gustong sumakay, malugod ko kayong tinatanggap ako si Guyan. Ang kinabukasang kita, ipinapangako kong magiging 10 beses pa. Kami ay handang sumunod kay Yang Master Gu kahit mamatay. Si Xiao Chayanhe ang unang lumuhod. Malakas na sigaw. Nais na mamatay na sumusunod kay Gu Xiaohala. Siyam na daang nangungunang may kapangyarihan. Sabay-sabay na lumuhod sa isang tuhod. Patungo sa batang hari sa ikalawang palapag. Ipinapakita ang kanilang pinakamataas na katapatan. Ganap na natapos ni Guyan ang kanyang pagbabago mula sa isang lugmok na delivery rider. Patungo sa isang emperador ng negosyo. Tinitigan niya ang madilim na masa ng tao sa ibaba. Ngunit labis siyang kalmado sa loob. Noong una, akala niya ang paghihiganti ang katapusan. Ngunit ngayon na nasa tuktok siya, napagtanto niya na ang paghihiganti ay parang bato na tinulak sa daan habang umaakyat. Maganda ang tanawin sa tuktok. Ngunit napakalamig din. Bigla, isang malinaw na boses ng babae ang sumira sa katahimikan. Binuksan ang malaking pinto. Ang lakas ng impluwensya ni Gu Xiaoa. Hindi ko alam kung ako, si Ye Qingsheng, ay may karapatang sumakay sa barkong ito. Isang batang babae na nakasuot ng pulang gown, na may pambihirang presensya ang pumasok. May dalawang babaeng suot ang itim na damit na sumusunod sa kanyang likuran. Hawak nila ang isang dokumento. Ang dalaga mula sa pamilya iya sa kabisera, na tinaguri ang pinakamagandang babae sa kabisera. At ang reyna ng negosyo, si Ye Qingsheng. Nagkaroon ng gulat sa buong lugar. Sikat siya sa pagiging mataas ang tingin sa sarili. Kahit ang mga pinakamataas na aristokrata ay hindi siya magustuhan. Talagang personal na dumating para suportahan si Guyan. Tumingin si Guyan sa babaeng nakapulang damit. Sa wakas ay umangat ang kanyang labi sa isang tunay na ngiti. Naging karangalan ang pagdalo ni Emis. Ye! Ito'y isang bagay na hinahangad ko. Lumakad si Ye Qingsheng pababa. Itinaas ang kanyang ulo sa kanyang magagandang mata. Nagniningning ang sigla ng pagkakatapat ng mga kalaban. Ito ang dokumento ng paglilipat ng 100 pantalan ng pamilya Ye sa Europa. Bilang isang bride price na ibinibigay ko kay Gu Xiao. O di kaya ay isang paunang regalo. Lahat ay huminga ng malalim sa gulat. 100 pantalan. Magkano kaya iyon? Hindi masukat. Guyan ay itinaas ang baso. Malayo ang pagbati. Naganap ang kasunduan sa gabing ito. Umabot sa rurok ang alamat ng Jiangsheng. Wala nang nakakaalala sa babaeng si Lin Wan. Lahat ay nagkukwento tungkol sa dobleng hari ni Guyan at Ye Qingsheng. Isang buwan mamaya, unang tuktok ng jade sa kanlurang peri ng Jiangsheng. Ito ay isang mataas na seguridad na kulungan para sa mga cute na bata. Mataas na pader at kuryente. Makatakas sa timog. Si Guyan ay nakasuot ng itim na coat. Nakatayo siya sa labas ng bintana ng pagbisita. Sa kabila ng salamin ay may dalawang lalaking nakakulot ang ulo. Nakauniporme sila. Parang 20 taon na ang tanda ni Zhao Gang. Puno ng mga kulubot ang mukha. Malabo ang mga mata. At si Zhao Kuo ay parang tanga. May laway sa kanyang bibig. Ako ay anak ng mayaman. Nasaan ang aking Ferrari? Patuloy na bumubulong. May dalawang nakagupit ng ulo sa kabila ng salamin. At si Zhao Kuo ay parang isang tanga. Sira na ang bait. Kinuha ni Zhao ang mikropono. Ang kamay ay nanginginig na parang may Parkinson. Ginoong Gu. Nandito kayo para manood ng katatawanan. Tumingin si Guyan sa dalawang dating matinding kaaway. Walang galit sa kanyang mga mata. May isang uri lang ng kawalang interes sa pagtingin sa alikabo. Pupunta ako para tingnan ang aking obra. Guyan, Egg Island, Zhaogang. Dito ba ang mga nakagawian sa buhay? 7,401 dito ba ang mga nakagawian sa buhay? Zhaogang, luhaan ng luhaan, Gu Xiao. Pakiusap, palitan mo sana ng isang kwarto ang anak ko. Malapit na siyang mapagsabihan ng masama. Noon ay hindi tayo tama. Napuno tayo ng pag-imbot.
7,401, malaki ang pasensya mo. Malaki ang pasensya mo. Pinutol ni Guyan siya. Pasensya na. Maliit ang aking puso. Naalala ko ang gabing iyon na umuulan. Naaalala ko ang maulang gabing iyon inmate 7,401. Nang ibinato ni Zhao Kuo ang pera sa aking mukha inmate. Nang ibinato ni Zhao Kuo ang pera sa aking mukha. Hindi ko akalain na magkakaroon ng marami. Mabuti at tamasahin ninyo ang natitirang buhay ninyo. Papangako kong aalagaan kayo ng mabuti. Tinitiyak kong mabubuhay kayo ng mahaba o magdurusa. Matapos sabihin iyon, pinutol ni Guyan ang tawag. Kahit gaano pa kalakas si Zhaogang na sumuntok sa salamin. Nang hihingi ng tawad sa pamamagitan ng pagmamakaawa. Hindi na muling tumingin si Guyan pabalik. Lumabas sa pintuan ng Jianyu. Sa ilalim ng malamig na sikat ng araw ng huling bahagi ng taglagas, hindi niya nararamdaman ang lamig. Nakatayo ang malaking pribadong helikopter na Augusta Vufi 139. Nakatigil ito sa damuhan. Ang hangin mula sa rotor ay humihip sa mga tuyong damo sa paligid. Si Fatty ay nakasuot ng flying jacket. Nakasunglasses. Nakatayo sa pintuan ng cabin at kumakaway sa kanya. Kailangan nang umalis, Yanje. Nakaayos na ang flight application. Diretso sa Magic City. Tapos mag-transfer papuntang New York. Si Guyan ay huminga ng malalim ng hangin ng kalayaan. Natapos na ang usapan sa Jiangsheng. Nawasak na ang pamilya Zhao. Nagsusumikap na lamang sa mga imburnal ng lungsod na ito. At ang watawat ng kwento ay nakatanim na sa bawat sulok ng Jiangnan Province. Ngunit alam niya na ito ay isang bagong nayon. Ang tunay na larangan ng digmaan. Sa malawak na dagat ng pandaigdigang pananalapi na puno ng panganib. Sa makapangyarihang Wall Street na hindi nagbabalik ng mga tao. Nakatagong mga sinaunang oligarko sa dilim. Lumapit si Fubo. At ibinigay kay Guyan ang isang quote. May mensahe mula sa Batang Panginoon. Naghihintay siya sa iyo sa punong tanggapan sa Switzerland. Malapit nang magdaos ang pandaigdigang konseho ng pamilya. Iyon ang tunay na sentro ng kapangyarihan. Yung mga matatandang iyon ay hindi kasing dali katulad ni Zhaogang. Diyan nagiging kawili-wili. Hindi ba, Guyan, kinuha niya ang coat. Ibinuka ito sa kanyang balikat. Malaking hakbang patungo sa helicopter. Ang trench coat ay humuhuni sa hangin. Parang baluti sa digmaan. Lumiko siya habang pumasok sa eroplano. Huling tiningnan niya. Ang lungsod na 24 taon niyang tinirhan. Yung mga kahihiyan. Yung mga luha. Yung mga pag-ibig, galit at puot. Lahat ay unti-unting naglalaho kasabay ng ingay ng mga rotor. Habang papalayo ng papalayo. Sa huli, nagiging isang pulang alikabok sa ilalim ng iyong mga paa. Sa utos ni Guyan, umaangat ang helicopter. Lumilipad pataas mula sa lupa. Sinasabog ang ulap. Patungo sa silangan ang sumisikat na pulang araw. Humuhuni habang umaalis. Ang lihim na dragon sa kailaliman. Sumasalakay sa kalangitan. Kakaumpisa pa lang ng kwento ni Guyan.